Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Ang kasuklam-suklam na talunan ay gumagamit ng kanyang SS rank powers para iligtas ang mundo kapag may virus na pumalakpak sa mga tao. Sa totoong buhay, si Tashiro ay isang tipikal na kasuklam-suklam na pangit na talunan na naglilinis ng kanyang silid isang beses bawat 100 taon upang gawin itong espesyal. Tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral at naging isang short and disgusting nerd. Kinamumuhian niya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama. Sa kanyang pagkabata, si Tashiro ay isang masayang bata na may magandang relasyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang sikat na programmer at dating nagtuturo kay Tashiro kung paano maging isang developer. Isang araw, sobrang saya ni Tashiro na matuto mula sa kanyang ama nang dinalhan sila ng kanyang kapatid na si Aya ng tsaa. Sa kabila ng pag-iingat, natapon ni Aya ang inumin. Labis na nagalit ang kanilang ama at nauwi sa agresibong pagtulak sa kanya. Bagamat nakikitang lumuluha si Aya, ang basurang ito ng isang ama ay sinigawan siyang lumabas. Sinubukan ni Tashiro na pakalmahin ang kanyang ama, binanggit na ligtas ang computer at katatapos lang niya ng huling code. Itinoon ng ama ang atensyon kay Tashiro, nasa sabik sa proyekto. Gayunpaman, isang araw, nakalimutan ni Aya ang kanyang kwaderno sa paaralan sa kabila ng lampas 10:00 ng gabi. Inutusan siya ng kanilang basurang ama na bumalik ng mag-isa sa paaralan at kunin ito. Maliwanag ang mga kalye at 5 minutong lakad lang. Gayunpaman, hindi na bumalik si Aya. Kalaunan ay natagpuan siyang hiniwa bilang meat roll sa loob ng isang karton. Simula noon, naging kasuklam-suklam si Tashiro na gumugol ng buong araw sa kanyang silid sa paglalaro ng isang laro na pinangalanang Planet. Isang araw, habang naglalaro, may mga airship na inatake ng mga pirata. Dalawang bata na magkasamang sumakay sa isang motorsiklo, hinahabol ang isang malaking halimaw na gusto rin ng mga pirata. Ang batang nagmamaneho ng motorsiklo ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano katagal ang paghabol, ngunit ang isa pang batang may kasanayan sa pagbaril ay nagsabi sa kanya na magpatuloy. Sa wakas, bumangga sila sa isang nagninangas na pulang dragon, ang malaking target na kanilang hinahabol. Desidido silang hulihin ito, kahit na nagbabala ang isa sa kanila na baka mapunta sila sa isang lugar na tinatawag na Twilight Hill. Dito nag-hangout ang isang grupo ng napakalakas na manlalaro sa laro, ang pamilyang Akabane. Kahit na gusto ng unang bata na umalis, ang shooter ay sobrang determinado. Nang malapit na sila sa isang mansyon, isang malakas na dagondong ang pinakawalan ng dragon. Bumukas ang mga pinto ng mansyon at bumungad ang isang batang lalaki na nagngangalang Ishii, na kilala rin bilang Tashiro. Tumalon siya ng mataas sa hangin at nagpatawag ng espada para putulin ang ulo ng dragon na parang hindi bagay. Pagkatapos ay sinimulan niyang kolektahin ang lahat ng mga cool na bagay na mayroon ang dragon. Humingi ang taga-baril ng ilan sa kayamanan ng dragon, ngunit hindi siya pinayagan ni Ishii. Pinaalalahanan niya ang mga ito na kakapatay lang niya ng dragon. Ilang araw na silang naghahabol at sinabing wala silang silbi. Sinabi niya sa kanila na huwag makipagtalo at nagbanta na aalisin sila sa virtual na mundo. Kapag na-knockout ang isang karakter, hindi talaga siya masasaktan sa totoong buhay, ngunit maaari nitong guluhin ang kanilang mga istatistika ng laro. Kinumbinsi ng batang nagmamaneho ng motorsiklo si Ishii na huminahon at ilayo ang kanyang espada. Sinabi ni Ishii na nagbibiro lamang siya at nagmumungkahi na puntahan nila ang kanyang boss upang ayusin ang loot mula sa dragon na kanilang natalo. Sa paghakbang ng dalawang manlalaro sa mansyon, nakatanggap sila ng malaking sorpresa. Akala nila ay magiging madilim at parang dungeon, ngunit ito ay talagang isang maaliwalas na tahanan ng pamilya. Nakilala nila si Mei, na gumaganap sa papel ng ina ng pamilyang Akabane. Nasa kusina siya at nagluluto at nag-aalok sa kanila ng tsaa, tinatreto silang parang mga bisita. Pagkatapos ay lumabas ang kapatid ni Ishii sa laro. Ang pangalan niya ay 6A in a row, pero A lang ang tawag nila sa kanya. Parang nakatulog siya sa keyboard nung pinangalanan niya yung karakter niya. Talagang friendly siya at niyaya pa silang mag-lunch. Ginagamit ni A ang kanyang hilang magic para gumaan ang pakiramdam ng kanilang mga karakter sa laro at gumaling ang lahat. Hindi makapaniwala ang dalawang manlalaro sa nangyayari. Nakatayo sila doon na kinakabahan nang pumasok si Shiro sa eksena. Siya ang malaking pinuno at ama tulad ng figura ng pamilya Akabane. Mayroon siyang malaking maskuladong presensya na nagpaparamdam sa dalawang manlalaro na medyo maliit.
Ipinaliwanag ni Ishii ang buong pakikitungo sa Red Dragon at ang hindi pagkakasundo sa pagnakawan kay Shiro. Nakapagtataka, sinabihan ni Shiro si Ishii na ibalik ang pagnakawan sa ibang mga manlalaro. Sinabi niya na nagkaroon ng mga problema sa laro kapag ang mga high-level na manlalaro ay nagtatago ng lahat para sa kanilang sarili. Sumang-ayon si Ishii, at nang gabing iyon ay pinasalamatan ng mga manlalaro si Shiro mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hiniling ni Shiro kay Mei na i-teleport sila sa pinakamalapit na lungsod at masaya siyang tumulong. Bumalik sa mansyon, medyo nalungkot si Ishii tungkol sa pagkawala ng nakawan, ngunit pinasaya siya ni Shiro. Itinuro niya na ang pagtanggal sa dragon sa isang hit lang ay nagpapakita kung gaano siya kalaki. Namumula at namula si Ishii habang ang mapaglarong pang-aasar sa kanya ni A ay hindi nag-iingat kapag pinupuri siya. Pumasok si Mei na may dalang malaking mangkok ng pagkain at hiniling sa kanila na ihanda ang mesa para sa hapunan, na ginawa nila. Habang kumakain sila, napansin nilang kumikislap ang ilaw ng chandelier. Nagkomento si Mei sa kung paano binibigyang pansin ng laro ang maliliit na detalye at sa tingin nila ay dapat maging perpektoista ang mga gumagawa ng laro. Tumayo ang tatlong lalaki para ayusin ang ilaw at magtawanan kung gaano sila kasabay. Sinabi ni Mei na parang isang tunay na tahanan ang lugar, kaya lalong namula si Ishii. Sa totoong mundo, hinubad ni Tashiro, na siyang totoong buhay na si Ishii, ang kanyang gaming goggles sa isang magulong silid. Namumula ang mata niya at nagmumura tungkol sa gutom at pakikitungo sa mahihirap na tao. Sa totoong mundo, kapag sinubukan niyang tumayo, nadadapa siya at nahulog sa kanyang kama. Bumaba siya na umaasang makakain, ngunit walang naghihintay sa kanya, na ikinadidismaya niya. Habang bumababa siya, nakasalubong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Asuma Aruma, at nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Napaatras si Ishii, iniiwasan ang eye contact sa kapatid. Hindi niya gusto si Asuma, na sobrang bait na estudyante at laging umaarte na mas magaling sa kanya. Nilagpasan lang siya ni Asuma at pumunta si Tashiro sa kusina. Natagpuan niya ang kanyang ama, si Koji Aruma, na nakaupo sa mesa, kumakain. Hindi masyadong iniisip ni Tashiro ang kanyang ama at tinawag siyang walang kwenta. Si Tashiro ay naghahanap ng pagkain sa refrigerator at nag-alok ang kanyang ama na makisalo sa kanyang pagkain. Sinaktan nito si Tashiro, at hinihiling niyang tumigil na ang kanyang ama sa pakikipag-usap sa kanya. Sinubukan ni Kojiro na sabihin ang isang bagay sa kanyang anak, ngunit hindi niya pinatapos, at iyon ay lalong ikinadismaya ni Tashiro. Nang magtalo na si Tashiro ay nagsimulang kumikislap ang ilaw sa silid. Humihingi ng tulong sa kanya ang kanyang ama sa pagpapalit ng bambilya, na sinasabing masakit ang kanyang likod. Sa una, lumalayo si Tashiro, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang puso. Nag-aalok siya na ayusin ang ilaw at sinabing hindi dapat pilitin ng kanyang ama ang kanyang sarili dahil mas matanda siya. Ngunit ang komentong iyon ay nakakainis sa kanyang ama at pinagalitan niya si Tashiro sa pagtawag sa kanya ng matanda. Nakaramdam ng pagkalungkot pagkatapos ng pagtatalo, sumuko si Tashiro sa ilaw at bumalik sa kanyang silid. Talagang frustrated siya, frustrated sa totoong mundo. Kaya't isinuot niya ang kanyang gaming goggles at bumalik sa virtual na mundo. Sa laro ng planet, nakipag-usap si Ishii kay Mei, na nag-aalaga ng halaman. Siya ay mapaglarong tinutukso, sinasabing nagulat siya na ang isang magandang babae ay hindi kailanman nakikipaglaban at tila gumagawa ng mga gawain sa lahat ng oras. Nagtataka si Mei kung tinutokso siya ni Ishii, ngunit mabilis siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi niya sinasadya iyon. Gusto niya talaga siyang maging healer niya dahil pupunta siya sa piitan para sa isang malaking labanan at pumayag siyang tumulong. Napansin niyang mukhang masungit ito, ngunit itinanggi niya ito. Iminumungkahi ni Mei na subukan ni Ishii ang ibang bagay, tulad ng paghahardin. Habang nagtatrabaho sila sa hardin, inamin ni Mei na hindi pa siya nakakalaro ng maraming laro, at ang planet ang una at tanging laro niya. Tinanong ni Ishii kung nagsasaya ba siya sa laro at sinabi niya na oo, lalo na dahil sa kanilang pamilya sa laro. Pagkatapos ay nagpakita si A at iniimbitahan sila sa loob upang makita ang isang bagay. Nakahanap sila ng mensahe mula sa mga pirata na nagdedeklara ng digmaan, at si Ishii ay nabaliw, handang lumaban dahil sa tingin niya ay humihingi ng gulo ang mga pirata. Sinabihan siya ni A na mag-ingat at hintayin ang desisyon ni Shiro. Ngunit sinabi ni Mei sa kanila na pansamantalang hindi maglalaro si Shiro dahil nasa ospital siya, at nabigla ang mga lalaki. Nataranta si Ishii at nayuyugyug si Mei habang nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Shiro, ngunit pumasok si A upang subukang pakalmahin siya. Nang sa wakas ay maunawaan ni Ishii ang nangyayari, nawala ang kanyang galit.
Bigla na lang silang nakarinig ng malakas na ingay sa labas at nalaman nilang nasusunog ang hardin, dahil sa pag-atake ng bomba ng isang pirata na barkong pandigma. Galit na galit si Ishii, lalo na kapag nakikita niyang nalulungkot si Mei sa kanyang nasirang hardin. Galit na galit, todo-todo si Ishii laban sa barkong pandigma ng mga pirata sa tuktok ng mansyon. Bago pa siya mapigilan ni A, winasak niya ito. Kahit nanalo sila, nalulungkot pa rin si Mei sa kanyang hardin, ngunit ipinangako ni A na kukuha siya ng higit pang mga halaman. Si Ishii ay patuloy na nag-aalala kay Shiro. Ngunit ipinaalala ni A sa kanya ang tuntunin ng kanilang pamilya na huwag pumasok sa pribadong bagay ng isa't isa. Upang sumaya, iminumungkahi ni Mei na pumunta sila sa isang piitan para sa isang labanan tulad ng gusto ni Ishii. Gayunpaman, sinabi ni A na mayroon siyang dapat gawin at mag-log out. Sa totoong mundo, nakarinig si Tashiro ng katok sa kanyang pinto at tinanggal ang kanyang gaming goggles. Sinabi sa kanya ni Asuma na ang kanilang ama ay nasa ospital, na ikinagulat at ikinabahala ni Tashiro. Noong una ay ayaw niyang pakialaman ang kalagayan ng kanyang ama. Pero kalaunan ay pumayag siya sa isang malungkot na okay. Bumisita si Asuma sa kanilang ama sa ospital, ngunit kailangang umalis para sa mga pagsusulit. Sinabi niya sa kanilang ama kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanilang ama ay tila mas interesado sa kanyang pahayagan at tila walang pakialam. Bumalik sa laro ng planet. Ang mga pinuno ng Big Shot ay nagkakaroon ng pulong, upang pag-usapan kung dapat silang pumunta sa digmaan upang maalis ang problema ng pirata sa laro. Sa Pirate Hideout, pinagalitan ni Nagato ang dalawa sa kanyang mga tripulante dahil sa paggawa ng mga bagay ng walang pahintulot at binigyan sila ng maayos na pakikipag-usap. Pumasok si Shigata para pakalmahin si Nagato, ngunit pinaalis pa rin ang dalawang manggugulo dahil sa paglabag sa mga patakaran. Nagsusumamo para sa awa. Ang batang pirata na si Kapitan Pico ay humingi ng kabaitan. Sinabi niya na ang kanilang deklarasyon sa digmaan ay hindi pa nakakakuha ng tugon at dapat gamitin bilang isang babala. Kahit na nag-aalala si Shigetora na magalit ang malakas na Granada Organization, nananatiling determinado si Pico at nangako na aalisin siya kung hindi siya sumasang-ayon. Sinabi niya na ang kanilang misyon ay lipulin ang pamilyang Akabane. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Shigetora na ang kanilang pangunahing layunin ay ang Blackbird sa planeta. Nasa Twilight Hill daw, at ang pagkakaroon ng burol na iyon ay magbibigay sa kanila ng Blackbird at ang premyo nito na 300 milyong yen. Iyon ay magpapalakas sa kanila upang labanan ang Granada at pamunuan ang mga pirata. Gusto ni Pico ang ideya ni Shigetora at pinasalamatan siya nito. Samantala, mayroong dalawang mahalagang tao, sina Sasumada at Leon, na bahagi ng executive team. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-atake ng mga pirata sa pamilyang Akabane gamit lamang ang isang barkong pandigma at iniisip na isa itong piping hakbang. Ngunit tila ito ay magbabago sa buong sitwasyon ng laro. Ngayon, bumalik tayo kay Tashiro, na natutulog habang nakasuot ang kanyang gaming goggles. Bigla siyang nagising dahil kumakatok sa pinto ang kapatid niya. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na saglit sa ospital ang papa nila dahil may hernia siya. Galit pa rin si Tashiro sa sitwasyon at wala siyang pakialam. Sa pagbabalik ni Shiro, nakatanggap ang grupo ng babala mula sa mga pirata na nagdedeklara ng digmaan sa kanila. Si Ishii, sa pag-aakalang kakayanin niya itong mag-isa, ay nagulat nang malaman niyang may humigit kumulang 3,000 pirata. Kaya humarap siya kay Shiro para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na lumaban, iminungkahi ni Shiro na kausapin nila ang mga pirata. Pagdating nila sa hideout ng mga pirata, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapaligiran ng mga tauhan ng pirata na handang kumilos. Kinabahan si Ishii, ngunit sinabi sa kanya ni Shiro na maaari siyang umalis kung natatakot siya. Ngunit nanindigan si Ishii at ipinahayag na gusto lang niyang umiwas sa isang tao. Sa wakas, nakilala nila si Shigetora at ang kanyang mga tauhan, na gumabay sa kanila sa opisina ng kapitan. Inalok ni Ishii na manatili sa likuran, ayaw pumasok sa loob. Si Shiro, na nakaharap kay Pico, ay humiling sa kanya na bawiin ang deklarasyon ng digmaan. May gusto si Pico na kapalit at tinanong si Shiro kung ano ang handa niyang isuko. Iminungkahi ni Shiro ang dalawang piitan, isang kastilyo at isang kuweba. Ngunit sinabi ni Pico na hindi iyon sapat. Gusto niya ang lahat ng kanilang piitan sa Twilight Hill. Binanggit niya na ang burol. Ang burol ay sikat sa Blackbird na may real-world reward na 300 million yen. Pareho nila itong gusto ni Shiro. Itinuro ni A na hindi nila kayang talikuran ang burol dahil doon sila nakatira. Inamin ni Pico na ang kanyang kahilingan ay medyo malaki,
ngunit iginiit na manatili sa kanyang mga paraan ng pirata at iminungkahi na dapat silang magpasalamat sa pagkakataong makipag-ayos. Tinanong ni A kung mayroon pa ba silang maya-alok. Sinurpresa ni Pico ang lahat sa pagsasabing magiging okay siya kay Ishii bilang bahagi ng deal. Naisip ni A na patas ito. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Ishii sa silid, tinawag si Pico na isang baliw na stalker ng pirata at sinabing mas gugustuhin niyang tanggalin ang kanyang karakter kaysa magtrabaho para sa kanya. Namula si Pico nang makita si Ishii at gusto niyang si Shiro ang magdesisyon. Sa halip, ginamit ni Shiro ang kanyang paputok na kamao para basagin ang silid. Sa kabutihang palad, nahuli ni Sagittore si Pico nang sumabog ang lahat. Hindi sinabi ni Shiro ang hiling ni Pico dahil nakita niyang kapamilya si Ishii, kaya namula si Ishii. Ang mga subordinate ng pirate ay nagpaputok ng mga missile kay Shiro habang siya ay nasa himpapawid, ngunit madali niyang nawasak ang mga ito gamit ang kanyang paputok na kamao. Kinausap ni Pico si Ishii, inaalala ang nakaraan nila nang nangako itong makakasama niya. Ngunit nagalit si Ishii at sinabihan siyang tumahimik. Sa isang pagbabalik-tanaw, si Ishii ay nasa ilang mga guho at nakipag-usap tungkol sa pagsakop sa lahat, na dati ay nagpapabilib kay Pico. Pero ngayon naisip ni Ishii na kakaiba ito. Hindi alam ni A ang tungkol dito at pinagtawanan lang si Ishii, tinawag siyang weirdo at pinagtatawanan ang kanyang rebellious face. Sinabi ni Pico na ginawa niya ang kanilang kasalanan para sa kanilang dalawa, at patuloy na lalabanan ang pamilya Akabane hanggang sa maging kanya si Ishii. Si Ishii ay patuloy na sumisigaw at nagsasabi ng masama sa kanya. Bago umalis si Shiro, tinanong niya si Pico kung nakita ba niyang ngumiti si Ishii noong magkasama sila, at sinabi nitong hindi. Sinurpresa siya ni Shiro sa pagsasabing araw-araw silang ngumingiti ni Ishii. Pagkatapos ay nagsalita si Shiro tungkol sa paghahanda para sa digmaan at sinabihan si Pico na magpadala sa kanya ng 3,000 tropa kung gusto niyang lumaban. Umalis si Shiro at nalungkot si Pico, ngunit hindi niya ito hinayaan. Nagsorry siya kay Sagittore at pumunta sila para labanan ang pamilyang Akabane. Bumalik sa kanilang mansyon, nakakuha sila ng higit pang mga alerto sa digmaan. Iminungkahi ni Shiro na gumawa ng malaking harang sa burol. Tinanong ni Mei kung maaari silang gumawa ng napakalaking hadlang. Sinabi ni A na maaari silang gumamit ng ilang mga item upang gawin itong mas mahusay. Pumasok sina A at Ishii sa isang kagubatan na may magic amplifier na hugis manok para ilagay sa burol para sa barrier. Nabanggit ni A na matagal na silang hindi naglalaro ng ganito, ngunit sinabi ni Ishii na hindi sila naglalaro at kailangan niyang magseryoso. Sinabi ni A na naglalaro sila dahil nasa isang laro sila. Huminto si Ishii at sinabi kay A na ang paraan ng pag-iisip niya ay kung bakit siya ang pinakamahina sa kanilang pamilya. Napag-usapan niya ang tungkol sa palayaw ng kanilang pamilya, ang gang of addicts, na nagmula sa kanya at kay Shiro na gumagawa ng karamihan sa trabaho. Hindi gusto ni A na tinatawag siyang addict sa paglalaro. Akala niya hindi masaya ang buhay kung gugugol mo ang lahat ng oras mo sa paglalaro at hindi papansinin ang totoong mundo. Hindi niya gusto ang mga taong masyadong nahuhumaling sa mga laro. Nagulat si Ishii at nawala. Nag-log out sa laro. Si Tashiro, na naglalaro bilang si Ishii ay bumalik at sinabing siya ay nagugutom. Sumakit ang tiyan niya dahil 3 araw siyang hindi kumakain at tuyo ang labi. Hindi pa rin niya gusto ang totoong mundo at nasumpungan ito. Pumunta si Tashiro sa kusina para maghanap ng makakain, pero hindi niya magawa dahil walang laman ang refrigerator. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang kapatid na si Asuma. Natakot si Tashiro sa maaaring isipin ng kanyang kapatid sa kanya. Kumakalamam ang tiyan niya na hindi nagustuhan ni Tashiro. Tinawag siya ni Asuma dahil sa gutom at nag-break at iminungkahi na makakuha siya ng trabaho. Umaasa si Tashiro na iiwan siya ni Asuma, ngunit sa halip ay inalok ng kanyang kapatid na magluto ng paborito niyang pagkain. Nagsimulang magluto si Asuma nang hindi naghihintay ng sagot. Habang nagluluto si Asuma, nagkwento siya tungkol sa mga pagkaing gusto at ayaw nila. Sasagot pa sana si Tashiro, ngunit sinabihan siya ni Asuma na maupo. Naghain si Asuma ng masarap na mukhang omelet rice at noong una ay nag-alinlangan si Tashiro, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang nagsimulang kumain. Nag-aalala siya kay Asuma. Naawa si Asuma sa hindi niya kayang magluto at sana ay hindi umaasa ng kapalit ang kanyang kapatid. Sinabi ni Tashiro na masarap ang pagkain, at sa sandaling iyon ay sinabihan siya ni Asuma na magtrabaho o lumabas. Dapat daw puntahan nila ang isang nagngangalang Aya. Pakiramdam ni Tashiro ay masama ang pakikitungo sa kanya ni Asuma, at nang banggitin ni Asuma si Aya ay halos makaramdam siya ng sakit. Napagtanto ni Asuma na napakalayo niya at hindi na siya nagsasalita tungkol dito.
Bumalik sa mundo ng laro, sumama si Tashiro kay A na naghihintay sa kanya. Bigla silang nakarinig ng mga pagsabog ng missile. Ito ay lumabas na sina Mei at Shiro ang nasa likod ng mga pag-atake ng missile, na sumalo sa mga barkong pandigma ng pirata. Nagawa ni Shiro na sirain ang lahat ng mga barkong pandigma at magdala ng kapayapaan. Nakipagkita sa kanila sina A at Ishii at sinabi sa kanila ni Shiro na natalo nila ang 50 barkong pandigma na pinapilot ng mga mababang antas na manlalaro. Sinabi ni A na ang mga pirata ay hindi nagkaroon ng malaking pagkakataon na magsimula, ngunit ipinaliwanag ni Shiro na nakatanggap sila ng tulong mula sa Granada, na nagpadala ng mga karagdagang barkong pandigma kasama sina Sasumata at Leon. Nagpasalamat ang grupo sa mga executive ng Granada, bagaman binigyan sila ni Ishii ng malamig na tingin, sa pag-aakalang gusto rin ng Granada ang 300 milyong yen. Sinabi ni Leon na ang kanilang pangunahing inaalala ay ang katatagan ng pamilyang Akabane, dahil nagtustos sila ng monster loot. Napag-usapan nila ang plano nilang gumamit ng magic amplifier para gumawa ng harang sa paligid ng burol at ng mansyon, at nagustuhan ni Leon ang ideya. Pagkaalis ng mga taga-Granada, inayos nila ang magic amplifier. Sinabi sa kanila ni Shiro na mayroon silang 2 magic months para mahanap ang itim na ibon bago mawala ang harang. Tinanong ni A si Ishii kung ano ang plano niyang gawin sa pera, at iniisip ni Ishii na manatili sa bahay sa lahat ng oras. Tinanong ni A si Shiro kung bakit niya gustong hanapin ang itim na ibon, at sinabi ni Shiro na interesado rin siya sa pera. Ipinaliwanag ni Mei na wala siyang pakialam sa pera. Gusto lang niyang maging malusog ang lahat. Walang tiwala si Ishii kay Leon nang sabihin niyang ayaw niya ng pera. Ngunit pinaniwalaan siya ni Shiro, na sinabing hindi sinungaling si Leon at naglalaro lamang ito para sa kasiyahan. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang wasak na wasak ang kanilang lugar. Samantala, nalaman ni Pico na hindi sila makalusot sa protective barrier ng Akabane. Nang bumisita sina Leon at Sasumata, hindi nagustuhan ni Leon ang ginagawa ng mga pirata at binalaan sila na itigil ang pakikipaglaban sa pamilyang Akabane. Nagtalo si Pico na ang kanilang ginagawa ay pinahihintulutan ng mga patakaran ng laro, na ikinagalit ni Leon. Patuloy na nag-aalok si Leon at tinawag pa si Pico ng maliit. Sa isang iglap, pinutol ni Pico ang ulo ni Leon at sinabing dudurugin ng mga pirata ang pamilya Akabane. Pagkaalis niya kasama ang grupo niya, si Leon, na kahit papaano ay nakaligtas, ay mukhang nasisiyahan dahil ang mga bagay ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Bumalik kasama ang pamilyang Akabane, nakakita si Ishii ng itim na balahibo na nakatago sa mga durog na bato, na ikinagulat ng lahat. Tumingala sila at nakita nila ang maraming itim na balahibo na umiikot sa langit. Mabilis na sinabi sa kanila ni Shiro na sundan ng mga balahibo, ngunit hindi nila matuloy ang pagsunod sa mga balahibo dahil lahat sila ay nagsama-sama upang gumawa ng isang napakalaking dragon na walang ulo. Isang pulang dragon ang muling nagpakita, at iniisip ni Shiro na ito rin ang natalo ni Ishii kahapon. Pero mas nag-aalala si Shiro dahil ginagamit ng itim na ibon ang katawan ng dragon. Walang pag-aaksaya ng oras, naghahanda silang lumaban. Isinuot ni Mei ang baluti para protektahan sila. Si Ishii ang unang umatake, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi nasaktan ang dragon. Sinusubukang ipaliwanag ni A, ngunit ang dragon na ito ay tila mas matigas kaysa sa isang normal na pulang dragon. Pagkatapos, ang walang ulo na dragon ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak. Napakatigas ng mga pakpak, na gumagawa ng malakas na hangin na nagtutulak sa kanila pabalik. Si Shiro ay nananatiling malakas, pinoprotektahan ang lahat mula sa hangin. Nang huminto ang hangin, sinubukang suntukin ni Shiro ang dragon, ngunit hindi ito umubra. Sinabihan sila ni Mei na tingnan ang mga barko ng pirata. Tumigil na sila sa pag-atake. Sinabi ni Shiro sa lahat na tumuon sa dragon, sa pag-aakalang ito ang tanging paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa itim na ibon. Sinabi niya kay Ishii na tamaan ang mahinang bahagi ng dragon gamit ang kanyang espada, at pinalakas ni Mei ang espada. Lumipad sa himpapawid sina Shiro at Ishii, kasama si Shiro gamit ang kanyang paputok na kamao upang ilunsad si Ishii sa dragon. Tinamaan nila ito, ngunit hindi sapat at papalapit na ang dragon kina Mei at A. Si Mei ang healer ng team, at nagpa siya si A na mas mabuting itulak siya palayo sakaling masaktan siya. Nakalulungkot, dinurog ng dragon si A ng mag-isa. Sa totoong mundo, nagulo ang goggles ni Aruma at bumagsak siya sa lupa. Narinig ni Tashiro ang pagbagsak, ngunit patuloy na naglalaro, hindi tinitingnan kung ano ang nangyayari. Nagtataka si Pico kung bakit hindi matalo ni Ishii ang dragon,
at sinabi ni Leon kay Sasumata na si A ay nasa malaking problema kung kalabanan nila ang Blackbird, ang nakakatakot na panghuling boss. Tulad ng inaasahan ni Leon, sinubukan ni May na pagalingin si A, ngunit mahahanap lamang ang kanyang karakter sa laro, hindi ang kanyang tunay na katawan. Nataranta si Ishii dahil parang tumigil si A sa paglalaro. Mukhang nag-aalala si Shiro. Pagkatapos ay sinabi ni Leon na ang Headless Dragon ay ang Blackbird, isang napakatigas na halimaw. Biglang sinabi ni Shiro kay A, Ishii at May na mag-log out. Nagtatanong sila kung bakit, ngunit siya ay naging seryoso at sinabi sa kanila na gawin ito. Kaya ginagawa nila. Pagkatapos nilang mag-log out, ang Headless Dragon ay nagpapalaki ng mga itim na pakpak. Sinabi ni Shiro na ito ay ang Blackbird at nag-log out din, na nangangakong babalik at talunin ito. Si Kojiro, na naglalaro lang bilang Shiro, ay kinuha ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Sinabi niya sa kanila na pumunta sa address ni A. Sinabi niyang gising na ang Blackbird at sinisimulan na niya ang Operation Goodman Night World. Umalis si Kojiro sa kanyang silid kahit na pinipigilan siya ng nurse. Siya ay nasa isang misyon. Nag-iisip si Tashiro na bumalik sa laro nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa silid ng kanyang kapatid. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot sa una. Pagkatapos ay tinawag muli ni Asuma ang kanyang pangalan, ngunit mas mahina. Napagtanto ni Tashiro na matagal na siyang hindi pumupunta sa kwarto ng kanyang kapatid. Pagbukas niya ng pinto, nagulat talaga siya. Si Asuma ay nakaupo doon na mukhang mahina at sinabing sinusubukan niyang makuha ang atensyon ni Tashiro. Masakit daw ang kaliwang bahagi niya. Sa una, iniisip ni Tashiro na maaaring ito ay isang biro, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang A character sa screen ng computer ay nalilito. Dumating ang isang ambulansya upang kunin si Asuma at inaliw siya ni Tashiro, sinabing magiging okay siya, kasama niya siya sa ospital. Sinabi ng doktor na si Asuma ay matatag ngunit nangangailangan ng mga pagsusuri, kaya kailangan niyang manatili ng magdamag. Nang sila ay nag-iisa, sinabi ni Asuma ang pangalan ni Tashiro, at si Tashiro ay naging emosyonal at umiyak. Sinubukan ni Asuma na umarte na parang okay lang siya, ngunit ibinalita ni Tashiro ang pagkawala ng kanilang nakababatang kapatid na babae at nagsorry si Asuma sa ginawa niyang pag-aalala. Nakuha ng curiosity si Tashiro, at tinanong niya kung naglalaro si Asuma ng Planet Game. Sa una ay sinabi ni Asuma na hindi, ngunit pagkatapos ay naging medyo nagtatanggol siya, na sinasabing hindi talaga siya naglalaro kahit na mayroon siyang account at nag-login. Gustong malaman ni Tashiro kung bakit ginagawa ito ni Asuma, at inamin ni Asuma na tinutulungan niya ang isang kaibigan sa laro na makabalik sa totoong mundo. Hindi sinabi ni Tashiro kay Asuma na siya talaga si Ishii sa laro, at umaasa siyang hindi nalaman ni Asuma. Bigla siyang lumabas ng kwarto, ayaw niyang may magbago sa pagitan nila. Sa laro, ang doktor ay nakikipag-usap kay Asuma upang malaman kung paano siya napunta sa sitwasyong ito. Sinabi ni Asuma na nagulat siya sa gamit ng laro, ngunit hindi ito nakuha ng doktor. Sinabihan siya ni Asuma na tanungin ang kanyang ama, si Kojiro, dahil nagtrabaho siya sa kumpanyang gumawa ng planet at lumikha ng laro. Galit si Tashiro habang umuwi siya at ayaw niyang masira ang kanilang pamilya kung malalaman ni Asuma na siya si Ishii. Nagmamadali siyang umuwi at nakakaramdam ng pagkabigo. Ngunit nang sinubukan niyang mag-login sa laro, hindi gumagana ang passcode. Napagtanto ni Tashiro na may nag-hack sa kanyang laro at ikinulong siya. Sinusubukan niyang i-hack ang laro pabalik sa isang memorya. Hiniling ni Little Tashiro sa kanyang ama na turuan siya tungkol sa computer. Tinuturuan siya ng tatay niya ng coding. Ngayong malaki na, nahack ni Tashiro ang laro ngunit nangangailangan ng passcode. Naalala niya ang kapatid niyang nagbuhos ng tsaa noong tinuturuan siya ng tatay nila ng coding. Siya ay nagsasabi ng paumanhin, ngunit ang kanilang ama ay nagagalit at siya ay umiiyak. Pinakalma ni Tashiro ang kanyang ama, sinabing ayos lang ang computer. Ang kanyang kapatid na si Aya ay kinuha ng kanilang ina at ni Asuma. Nag-aalala si Tashiro, ngunit nakatutok sa pag-aaral mula sa kanyang ama. Sa flashback, ang kanyang ama ay nag-type ng Hello World sa screen, na nagsasabing ito ang unang bagay na natutunan ng isang programmer. Ang simula ng mundo ng isang programmer. Pagkatapos ng memorya, tinype ni Tashiro ang Hello World bilang passcode, ngunit binago ito sa F-World. Hinahayaan siya nitong i-hack ang laro at makabalik. Nakita natin kung paano naapektuhan ng pagkawala ni Aya ang ina ni Tashiro noong nakaraan. Siya ay naging schizophrenic. Nakita at nakausap niya si Aya, palaging tumatanggi na humingi ng anumang uri ng tulong. Siya ay palaging tila talagang pagod at mabagal, parang zombie. Nagtungo siya sa front door.
Pinagmamasdan siya ng batang si Tashiro mula sa hagdan, pero hindi siya umimik at lumabas na lang. Bumalik sa kasalukuyan, nakahanap si Ishii ng taglagas na namamaga na balahibo. Iniisip niya kung sa itim na ibon ba ito nanggaling. Ngunit nakataas pa rin ang proteksyon na harang, kaya hindi nakalabas ang ibon. Biglang may mga pagsabog habang sinusubukang basagin ng mga lumilipad na barko ang harang. Sa isa sa mga barko, nadismaya ang mga tripulante dahil hindi nila masira ang harang. Isang batang babae na may kulay rosas na buhok ang gustong malaman ang tungkol sa itim na ibon na kanilang nakita. Ang kapitan, napandak at sumisigaw ng utos, ay nagsabi sa mga tripulante na basagin ang harang. Ngunit sinabi ng namamahala sa kanyon na wala na sila sa cannonball. Espesyal ang hadlang na ito. Ginawa ito ni Shiro at sobrang lakas. Mangangailangan ng malaking puwersa para masira ito. Tinanong ng kapitan si Shiga kung gaano kahalaga ang mahuli ang itim na ibon. Sinabi ni Shiga na gagawin niya ito kahit anong mangyari. Tinawag siya ng kapitan na matakaw, ngunit sinabi ni Shiga na hindi ito bagay sa kanya. Alam ng kapitan na siya ay isang mahalagang miyembro ng Pirate Guild. Laging iniisip ang tungkol sa kita at pagkalugi. Sabi ni Shiga, sa totoong mundo, nag-aral siya ng business stuff. Nakapagtataka, sinabi ng kapitan na hindi siya interesado sa itim na ibon. Gusto niya si Ishii. Sinabi ni Shiga na maaari niyang sundan si Ishii at iwan sa kanila ang itim na ibon. Nagkamay sila. Sa totoong mundo, namangha ang mga taong naglalaro. Parehong nakuha ng kapitan at Shiga ang isang emblem ng pirata sa kanilang mga kamay. Ibinigay ng kapitan kay Shiga ang lahat ng kapangyarihan. Nalungkot ang mga tauhan nang makitang bumaba ang kapitan. Akala nila ay dahil sa sinabi ni Leon, ngunit sinabi ng kapitan na ang pagiging isang pirata ay karagdagan lamang. Nagsuot ng maskara ang isang tripulante at sinabing isa siyang guro sa totoong buhay. Ngunit mas gusto niyang magnakaw sa laro kaysa magturo. Sinabi ng isa pang tripulante na ang pagiging pirata ay hayaan silang maging malikot at magsaya. Habang sila ay nag-uusap, ang mga tauhan ni Leon at isang kakaibang batang lalaki na nagngangalang Sasumada ay humarang sa kanila. Galit ang kapitan dahil hindi sila natuto sa huling pagkikita nila. Nagpakita si Sasumada ng isang produkto mula sa Granada Company na tinatawag na Magic Producer, na maaaring matunaw ang hadlang. Inalok niya ito sa kanila para sa isang magandang presyo, sinusubukan na gumawa ng isang deal sa negosyo. Ngunit ang mga tauhan ng kapitan ay hindi nahulog para dito. Nagalit talaga ang kapitan at inatake ang harang gamit ang kanyang palakol, nabasag ito. Sinabi niya kay Shiga na siya ang namamahala at pumunta siya sa kanyang misyon. Pumayag naman si Shiga. Pumasok ang kapitan sa barrier at hinarap si Ishii. Si Asuma ay nasa ospital, at lumapit sa kanya ang isang misteryosong babae. Hindi niya kilala, pero parang kilala siya nito. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa kanyang ama ang nangyari, dahil maaaring masira ang kanilang plano na alisan ng takip ang katotohanan ng pamilya. Iginagalang niya ang kanyang pamilya at kaya nagpaalam siya. Samantala, nagkaroon ng malaking away ang kapitan at si Ishii. Sinabi niya sa kanya na sasabihin niya sa kanya kung ano ang susunod na gagawin kung manalo siya. Pumayag naman siya, iniisip niyang hindi siya matatalo. Inatake niya siya, at sa kanyang sorpresa, nakita niya ang kanyang mga istatistika ng kasanayan ay higit sa 2,000. Siya ay sumalakay gamit ang isang grupo ng mga espada, ngunit siya ay umiwas. Nasa kanya ang lahat ng 72 espada ni Solomon, na nagpasaya sa kanya dahil ito ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay ipinadala niya ang lahat ng mga espada sa kanya. Naalala ng kapitan kung paano sila unang nagkita. Siya ay talagang malungkot, at nadama na nakakita ng isang taong mukhang malungkot din. Tinanong niya kung maaari silang maging magkaibigan, ngunit inatake siya nito. Nagsimula silang magsaya ng magkasama sa isang labanan. Gumawa si Ishii ng isang malaking panghuling pag-atake na nagpatumba sa kapitan sa lupa. Nagsimula siyang umiyak dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo. Sinabi sa kanya ni Ishii na kailangan niyang magpakatatag. Ngunit ang ibig niyang sabihin ay ayaw niyang sumali siya sa pamilyang Akabane at manatili kasama niya sa guild. Lumapit siya at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano matapos manalo sa laban. Tulad ng pag-imbita sa kanya sa isang party. Hinahabol nila ang ibon dahil makakatulong ang mga pirata. Pumunta ang misteryosong babae sa punong tanggapan, at sinabi sa kanyang amo na kasama nila si Asuma at ang iba pang mga manlalaro. Hinahanap ni Ishii at Pico ang ibon at nakakita ng isa pang balahibo. Sinabi ni Ishii na susundan niya ito ng mag-isa kung kinakailangan. Tinanong ng kapitan kung bakit gusto niyang sumama sa kanya.
Gusto daw niyang makasama siya pero tumigil siya dahil gusto niyang makilala sa totoong mundo. Ipinaliwanag niya na ang laro ay hindi gaanong walang tunay na mundo at ang pagiging isang pirata ay nangangahulugan ng pagharap sa isang katotohanan na may ngiti. Tinanong ni Ishii si Pico kung gusto niyang sumali sa pamilyang Akabain. Ngunit napagtanto niyang nagkamali siya sa paghahalo niya sa kanyang kapatid. Sinabi ni Pico na hindi niya maaaring iwan ang mga pirata. Gumawa siya ng guild para makipagkaibigan siya. Sinabi ni Ishii na ang internet ay laban sa mga pirata. Sinabi ni Pico na ang isang mahusay na pinuno ay dapat sisihin upang ang koponan ay magsaya. Tinanong niya kung gusto niyang umalis, hindi na raw sila magkikita. Sa isip ni Ishii, nilayuan niya ito dahil may nararamdaman ito para dito at gustong makilala sa buhay. Tunay na totoong buhay, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang mga damdaming iyon. Laking sorpresa ng binalingan ni Shiga ang lahat at pinaalis sila sa guild. Sinabi niya na kasama niya si Leon at ayaw niya sa mga outcast ng lipunan. Nagulat ito sa lahat, pati na kay Pico. At si Shiga ang naging bagong pinuno ng guild. Nagsimula si Shiga ng isang malaking grupo ng laro na may higit sa 3,000 mga manlalaro 2 taon na ang nakararaan. Ngunit ngayon ay nagdudulot ito ng mga problema para sa kanilang planeta. Tutol ang ilang lihim na ahente sa grupo at inakala nila, sila ay mga bayani na nagsisikap na pigilan ang mga nanggugulo. Pagkatapos ay sinabi ng isang tao sa grupo na ginagawa lang ito ni Shiga para sa pera, at totoo iyon. Ngunit ipinagtanggol siya ng isa pang lalaki na may puting buhok, sinabing ginawa niya ito dahil mahal niya ang planeta at nais niyang pagandahin ito. Noon lang, nagpakita si Pico. Tinanong niya si Shiga kung ano ang balak niya, at sinabi niyang binabalak niyang labanan ng pamilyang Akabain. Alam niyang determinado si Pico na mahanap si Ishii at nahulog ito sa bitag nito. Sinabi ni Shiga na gusto niyang umalis sa laro. Ngunit si Pico, bilang isang mabuting pinuno, ay nagsabi sa kanya na hindi niya kailangan. Natawa ito kay Shiga dahil pera lang ang pakialam niya, hindi ang iniisip ni Pico. Pinagtatawanan pa niya ang moto ng grupo, na ikinagalit ng isang miyembro na sinubukan niyang salakayin si Shiga. Sinuntok siya ni Shiga at pinagtatawanan ang peke nilang pagkakaibigan. Iyon ay nang pumasok si Ishii. Sinabi niya sa lahat kung paano nakatulong ang laro sa kanya na makatakas sa isang magulo na totoong mundo. Nagtalo sina Shiga at Ishii tungkol sa kanilang pinaniniwalaan. Nawala ito ni Ishii, nang sabihin ni Shiga na mayroon siya. Ayaw niyang mapabilang sa grupo. Nagalit talaga siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ang buong barko. Alam niyang nagkamali siya na iniwan si Pico na mag-isa at gusto niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Ishii kay Pico na sasali siya sa grupong pirata. Habang ang taong gumawa ng laro ay nag-snack break, alam niyang malapit nang magalit ang mundo sa kanya. May isang lalaki na nagngangalang Sasumata na gustong tulungan si Shiga na gumaling. Ngunit sinabi ni Shiga na huwag mag-abala. Sinabi ni Shiga na kailangan nilang iligtas ang barko, dahil kung wala ito, wala silang ligtas na lugar at hindi gagana ang mga armas ng grupo. Pagkatapos ay ginamit ng isang puting buhok na lalaki ang kanyang espesyal na kapangyarihan upang pigilan ang pagbagsak ng barko. Kaya niyang kontrolin ang gravity, na medyo cool. May kondisyon si Ishii kay Pico. Gusto niyang maging pinuno dahil nagkagulo ang lahat. Sabi niya oo. Sinabi rin ni Ishii na kasama siya sa pamilyang Akabain at sa grupo. Tuwang-tuwa si Pico tungkol dito. Sinabi niya na hindi nila kailangan ang lahat ng 3,000 na manlalaro. Iilan lang ang mapagkakatiwalaan nila. Ang orihinal na crew ay nagpasya na sumali na lamang sa bagong grupo kahit na si Ishii ay hindi sigurado sa kanila noong una. Ngunit sinabi sa kanya ni Pico ang lahat tungkol sa kanila, kaya pumayag siya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang maliwanag na ilaw at alam ni Pico na si Shiga iyon. Sinabi ni Magato na si Shiga na ngayon ang pinuno, at nag-activate siya ng isang super weapon na tinatawag na Pirate Centurion, na tanging ang pinuno lamang ang maaaring gumamit. Ito ay tulad ng kapangyarihan ng 3,000 pirata sa isa. Sinubukan ni Ishii na salakayin si Shiga gamit ang isang bangkos ng mga espada. Ngunit madali itong pinigilan ni Shiga gamit ang isang kamay lamang. Patuloy na ginagawang katatawanan ni Shiga ang kanilang mga pekeng online na pagkakaibigan. Ngunit hindi ito hinayaan ni Ishii na abalahin siya. Desidido siyang pagandahin ang grupo. Muling inatake ni Ishii si Shiga. Samantala, tinanong ng gumawa ng laro ang kanyang katulong kung bakit nakakapaglaro pa si Ishii kahit pinagbawalan siya ng mga ito. Naisip niyang baka nakaisip si Ishii ng paraan para makabalik. Ang gumagawa ng laro ay boss din ng pamilyang Akabain, at alam niyang kailangan niyang bumalik sa laro. Inatake ni Shiga si Ishii at nawala ang braso ni Ishii.
Siya ay naghahanda para sa isa pang pag-atake. Ngunit ginamit ni Ishii ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Shiga sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga espada sa kanyang mga anino. Humingi ng tulong si Shiga kay Leon, ngunit tumanggi si Leon dahil natatakot siyang magalit si Shiro. Alam ni Shiga na hindi nagtagal ang kanyang mga espesyal na galaw. Kaya nagawa niyang igalaw ang kanyang mga braso at harangin ang atake ni Ishii. Sinabihan ni Pico si Ishii na iwan si Shiga mag-isa at sinabing umalis na sila. Ngunit sinabi ni Ishii na dapat siyang mas magalit sa kanya. Pero hindi naman galit si Pico sa kanya. Naniwala siya sa ideya ni Shiga na ito ay laro lamang. Nagtalo sina Ishii at Shiga at napangiti si Pico, iniisip ang pagkikita ni Ishii at Shiga sa totoong buhay. Balang araw, nais niyang pag-usapan ang tungkol sa totoong buhay tulad ng paglalakad at pag-amoy ng mga bulaklak. Mga bagay na hindi nila magawa sa laro. Naisip ni Pico kung haharapin ni Ishii ang mga hamon ng totoong mundo, makikita niyang may magagandang bagay din doon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol kay Shiga at pinaalalahanan siya na ito ay isang laro lamang. Pero nag-aalala siya na baka magalit si Ishii. Gusto niyang maunawaan niya na ang mga laro ay masaya dahil palagi silang makakabalik sa totoong mundo. Gusto talaga ni Ishii na talunin si Shiga kahit anong mangyari. Sinabi ni Pico na maaari nilang talunin si Shiga sa pamamagitan ng pagtanggal sa bandila ng grupo. Kung gagawin nila iyon, mawawala si Shiga. Ang watawat ay nasa silid ng kapitan, kaya nagpasya siyang pumunta doon at basagin ito. Habang lumalayo siya na malungkot, sinabi ni Ishii sa kanya na hindi niya ito maaaring makita kanina dahil na-addict siya sa laro. Akala niya masyadong masakit ang totoong mundo, kaya nabuhay siya sa laro. Nais niyang wakasan ang kanyang buhay sa laro. Sobrang nagalit si Pico at tumakbo palayo sa kanya. Inaasahan ni Ishii na ipagpatuloy niya ang paglalaro. Ibinaba ni Pico ang bandila at sinubukan siyang pigilan ni Leon, ngunit madali niya itong natalo. Nang makarating siya sa cabin, nandoon si Shiro. Naghahanda na si Hanako para pumasok sa paaralan nang pigilan siya ng kanyang ina, isang nakatatandang babae, at tanungin ang schedule ng kanyang klase. Sinabihan siya ng kanyang ina na dumiretso sa bahay pagkatapos ng klase at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, kahit na hindi sinasagot ni Hanako ang tanong sa tanghalian. Nang maglaon, sa paaralan sa rooftop, kumain ng tanghalian si Hanako ng mag-isa. Ang kanyang ina ay sobrang nag-aalala at sinusubukang kontrolin ang kanyang buhay ng labis, at ito ay tila nakakatakot sa kanya. Ngunit ayaw ni Hanako na maging mahigpit ang kanyang ina sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kanyang ina ay hindi nakapasok sa mundo ng laro na tinatawag na planet. Sa planet, inaasahan niyang makilala si Ishii at makausap ito. Sa isang survey sa paaralan tungkol sa kolehiyo, nawala si Hanako sa kanyang pag-iisip. Nang matapos ang paaralan, hiniling siya ng kanyang mga kaibigan na tumambay. Pero naalala niyang hindi siya makakasama sa kanila. Tumawag ang mama niya at sinabing umuwi na siya. Habang naglalakad siya, may nakita siyang pusa na nagpapaalala sa kanya kay Ishii. Natakot ang pusa nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya sinagot ang tawag at hinabol ang pusa. Napadpad siya sa isang parke kung saan maaari niyang alagaan ang pusa, ngunit natakot ang pusa at tumakbo. Pagkatapos ay nakita niya muli ang kanyang mga kaibigan, at sa pagkakataong ito ay sinabi niya na oo upang makipag-hangout sa kanila. Nagkaroon sila ng magandang oras, kumain ng masarap na crepe, at naglakad-lakad. Ipinakita sa kanila ng isa sa mga babae ang kanyang lihim na tambayan na may magandang tanawin. Nang dumilim, bumukas ang mga ilaw, na sobrang cool sa isip niya. Nagpadala siya ng mensahe kay Ishii na nagsasabi na kahit masakit ang mundo, sulit ito dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ito. Ang mga kaibigan ni Hanako ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga problema sa pag-ibig, at binigyan niya sila ng magandang payo kung paano ipahayag ang kanilang mga damdamin, kahit alam niyang kailangan niya rin itong gawin. Pag-uwi niya, galit na galit ang nanay niya. Niyugyug niya si Hanako at sinabi sa kanya na unawain kung gaano nag-aalala ang mga magulang. Napagod si Hanako dito at sinabi sa kanyang ina na nagpipigil siya dahil sa kanyang sariling mga takot at pag-aalala. Ang kanyang ina ay nagsimulang umiyak at pumunta sa kanyang silid, at si Hanako ay pumunta sa kanyang silid upang kumalma. Sa silid ng kapitan, hiniwa ni Shiro ang braso ni Hanako. Tinanong niya kung bakit siya naroroon at kung kukunin niya ba si Ishii o nakawin ang bandila. Sinabi niya na nasa espasyo sila ng pamilya Akabane at malapit na siyang umalis. Gustong malaman ni Hanako kung ano ang kalagayan ni Ishii sa pamilya, at sinabi ni Shiro na mabuti siyang bata, medyo pilyo, ngunit tinanggap nila iyon. Tinanong niya kung nagkita na sila sa totoong buhay, at sinabi ni Shiro na online lang silang pamilya.
Nahirapan siyang intindihin dahil inakala niyang sinasaktan ng pamilya si Ishii, na gustong wakasan ang kanyang buhay sa laro. Ang layunin niya ay iligtas siya, hindi lang sa laro, kundi sa totoong mundo, kung saan gusto niyang makita siyang masaya. Pagkatapos ay naghulog si Shiro ng isang bomba na nagsasabi na siya ang core ng Blackbird, na isang malaking pagkabigla. Hindi maintindihan ng dalaga sa totoong mundo kung bakit niya nasabi iyon. Bago tanggalin ang core, ipinaliwanag ni Shiro na ang mga kaisipan at damdamin ay parang mga signal ng kuryente at kemikal, at maaari nilang gawin ang mga ito sa isang computer. Ang Blackbird ay isang super AI na gumamit ng mga emosyon, at ang mga online na laro ay isang magandang lugar para makuha ang mga emosyong iyon. Nagalit si Hanako at sinubukang salakayin si Shiro, ngunit naiwasan niya ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan para tamaan siya. Sinubukan niyang gumawa ng kalasag, ngunit nabasag ito at nahulog siya. Sinubukan ni Pico na tumakas, ngunit hinarang siya ni Shiro, sinabing siya ay sobrang mahalaga. Nang handa na siyang makipaglaban, tinawag niya ang kanyang tunay na pangalan at natigil ito. Pinutol niya ang binti niya at laking gulat iyon. Tinanong ni Pico si Shiro kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Nagsimulang sabihin sa kanya ni Shiro ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang buhay, maging ang mga bagay mula noong siya ay bata pa, at kung paano niya nakuha ang pangalang Pico mula sa pagtawag ng kanyang ama sa kanya na Pico. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shiro na ang kanyang tunay na pangalan ay Hanako, at siya ay ang nakababatang kapatid na babae ng isa sa kanyang mga lumang miyembro ng koponan. Ginamit niya ang kanyang mga alaala para gumawa ng AI, at iyon si Pico. Laking gulat ni Pico, sinubukan niyang mag-log out, ngunit hindi niya magawa. Lumalabas na hindi pa siya nag-log out, at ang buong mundo na akala niya ay totoo ay isang pekeng lugar lamang, tulad ng planet, ngunit may mas nakakalito na bagay sa computer. At lahat, kasama siya, ay ginawa lamang ng isang computer. Iyon ay maraming dapat tanggapin. Si Pico ay nasaktan at nasa lupa, at si Shiro ay nasa malapit. Sinabi ng batang babae sa taong gumawa ng laro na si Pico ay talagang nasira, higit sa 100% at maaari nilang tanggalin siya. Sinabi ng tagalikha ng laro na gumugol sila ng mahabang panahon sa pagsubok na hanapin ang Blackbird, ngunit lumabas na si Pico ang Blackbird sa lahat ng panahon. Sinimulan nilang tanggalin siya at unti-unti siyang nawala. Sa kanyang huling bit ng lakas, sinabi ni Pico na mahal niya si Ishii. Umupo ang lumikha na malungkot, at sinabi ng batang babae na tinanggal si Pico. Samantala, hinihintay ni Ishii si Pico na bumalik at naiinip na. Masungit talaga si Shigetora, nang makilala siya ni Leon at Sasumata. Ayaw niyang makipag-usap sa kanila. Samantala, sa isang silid kung saan kinokontrol nila ang isang laro sa computer, inalis ni Kojiro ang isang karakter na pinangalanang Pico at nawala siya sa mundo ng laro. Naiinis siya dahil kailangan niya ng tulong ni Pico at nagtataka kung bakit siya nagtatagal. Pagkatapos si Shigetora, na kumuha ng sandata ng guild, ay nagsimulang tumawa at inatake si Ishii. Sinabi sa kanya ng kaibigan ni Kojiro na si Hana, na ang tatlo sa mga AI character ng laro, sina George, Jutero, at Pico, ay tinanggal. Binabantayan din niya ang iba pang mga karakter tulad nina Iris, Zil, at Julia, at binalak din ni Kojiro na tanggalin sila sa laro. Nagpatuloy si Kojiro sa paglalaro kahit na masama ang pakiramdam niya, na nangyari ng masyadong mahaba ang laro ng mga tao. Binigyan siya ni Hana ng time limit na 5 minuto at 13 segundo para tapusin ang kanyang misyon. Sinabi ni Kojiro na kaya niya ito, ngunit nag-alala si Hana at nagtanong kung ano ang naramdaman niya nang makita niya ang emosyon ni Pico bago ito mawala. Nagsimulang sumagot si Kojiro, ngunit iniba ang usapan. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang plano kapag bumuti na ang pakiramdam niya at humingi ng tulong kay Hana. Samantala, pumasok si Shigetora at ang kanyang mga kaibigan sa isang silid upang hanapin si Pico, ngunit wala na ito. Naisip ni Sasumata na naputol ang koneksyon sa internet ni Pico, kaya nawala siya nang hindi natapos ang kanyang laro. Naghinala sila na maaaring naabutan siya ng isang nagngangalang Shiro, at nasa sabik si Shigetora na mahanap si Shiro. Tiningnan niya ang mga karakter na natalo niya sa laro at isinumpa sila ng isa sa pagtataksil sa kanilang pinuno na si Pico. Pinatahimik siya ni Shigetora at sinabihan ang iba pang natalo na mga karakter na bumalik sa main menu. Pagkatapos ay pinagtatawanan niya si Ishii, na patay na sa laro, at tinukso siya tungkol sa kanyang mga kasanayan sa paglalaro. Salamat sa makapangyarihang armas ng guild, madaling natalo ni Shigetora ang lahat. Ang kanyang mga istatistika sa laro ay naging super high, higit sa 30,000, na ginawa siyang walang kapantay kahit ng mga eksperto.
Nalungkot talaga si Ishii at nakiusap kay Shigetora na huwag umalis sa laro. Nais niyang lumikha ng isang malakas na armas ng guild at hamunin si Shigetora. Nang may luha sa kanyang mga mata, ibinahagi ni Ishii ang kanyang pangarap na makatipon ng 10,000 miyembro ng guild at lumikha ng pinakamalakas na armas ng guild. Habang unti-unti siyang nawawala sa laro, naisip ni Shigetora na kaawa-awa si Ishii sa higit na pagmamalasakit sa Blackbird, na maaaring kikitain siya ng maraming pera. Kung wala iyon, hindi siya mahihirapan sa lahat ng ito. Nagplano siyang huminto sa laro sa lalong madaling panahon at binalaan si Leon na huwag sirain ang mga bagay para sa kanya. Tumisi si Leon at pagkatapos ay nagsimulang bumagsak ang mga itim na balahibo mula sa langit. Sinabi ni Leon kay Shigetora na maghanda dahil ipapatawag nila ni Sasumada ang Blackbird. Si Shigetora ay handa na para dito. Sa isang flashback, nakita natin ang unang pagkakataon na inabot ni Leon ang kanyang kamay sa pakikipagkaibigan kay Shigetora, at ipinahayag niyang alam nila kung paano ipatawag ang Blackbird. Ngayon isang madilim na portal ang lumitaw sa kalangitan at isang malaking kuko ang lumabas mula dito. Tontonelada ng dumi ang nabuong buhok na parang mga hibla na pinagdikit ng 3 singsing na bakal, at isang maskara sa halip na mukha na tumutulo ang itim na likido mula sa mata nito. Si Shigetora ay nabighani, kahit nakakaiba ang hitsura nito. Biglang lumitaw ang maraming nilalang na may makapal na paa sa paligid ng Blackbird. Ito ay tulad ng mga planeta, tagapagtanggol, katulad ng mga puting selula ng dugo sa ating mga katawan na lumalaban sa mga nanghihimasok. Lumilitaw ang mga ito kapag may kakaiba sa mundo ng laro. Naghahanda silang salakayin ng Blackbird, ngunit kumikibot ang bibig ng Blackbird at ang mga nilalang na may makapal na binti ay nawala sa isang iglap. Ang itim na ibon ay lumapit kay Sasumada at nagtanong tungkol kay Pico. Sinabi ni Leon na huli na sila at hindi na siya nailigtas. Sinubukan ni Shigetora na makuha ang Blackbird para sa pera, ngunit ito ay masyadong mabilis. Hinawakan siya nito at itinapon palabas ng barko. Si Shigetora ay nag-log out sa tamang oras upang maiwasan ang pagkatalo. Bumalik sa istasyon ng kontrol, nag-aalala si Kojiro tungkol sa kanyang mga kaibigan na sina Tashiro at Asuma. Nagising siya at humingi ng update kay Hana. Sa kanyang silid, nadismaya si Shigetora at itinapon ang kanyang kagamitan sa VR. Kakaiba ang pakiramdam niya matapos siyang hawakan ng Blackbird, ngunit determinado siyang manalo ng 300 milyong yen. Kinuha niya ang kanyang VR gear at habang lumilingon siya, may naramdaman siyang anino sa likuran niya. Tingid sa kanyang kaalaman, naroon pala ang Blackbird. Samantala, umiinom si Kojiro ng tubig para huminahon, at sinabi kay Hana na ang Blackbird ay isang napakasamang AI. Ito ay tulad ng isang anyo ng buhay at isang napakasamang virus ng computer. Kung ito ay lumabas, ito ay magpapagawa sa mga tao ng masasamang bagay at makakasira sa mundo. 3 tao na ang nasawi at nagsisimula pa lang. Kung hindi nila ito ititigil ngayon, ang online at totoong mundo ay magiging isang malaking gulo. Nag-aalala si Kojiro na ang Blackbird ay lumalakas at maaaring makagulo sa mahahalagang lugar tulad ng mga bangko at militar. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nakaramdam siya ng panghihina at nahulog sa sopa sa kanyang apartment. Napasigaw si Shigetora nang makita niya ang itim na ibon, ngunit nawala ito. Iniisip niya na baka nakakakita siya ng mga bagay dahil sa sobrang pagod. Kaya hindi niya ito pinansin at sinubukang laruin muli. Oops! Nabasag niya ang headset ng laro niya nang ihagis niya ito sa sahig. Kinuha niya ang kanyang phone at wallet at pumunta sa malapit na internet cafe. Habang naglalakad siya, chinecheck niya ang phone niya at nakita niya ang isa pang rejection letter, pero wala na siyang pakialam. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa pagsisimula ng isang pagsubok sa tibay. Nataranta siya at humakbang pasulong, at pagkatapos ay nakilala niya si Truck-kun. Nalagutan siya ng hininga habang sinasabi ng 4 na itim na ibon na siya ay masyadong mahina. Nagising si Shigetora na sumisigaw at pinagpapawisan. Siya ay nakatulog sa upuan, at ang kanyang telepono ay may isa pang mensahe tungkol sa pagsubok sa tibay. Bigla siyang nakakita ng apoy sa kanyang apartment at nagsimula itong kumalat. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nakalock ang pinto. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya at siya ay nasunog sa apoy. Muli siyang nagising at nakita niya ang lalaki mula sa katabing apartment na may hawak na kutsilyo. Galit talaga ang lalaki dahil nagpapatugtog si Shigetora ng malakas na musika, at tinamaan niya si Shigetora sa ulo. Pagkatapos noon, nakita ni Shigetora ang kanyang sarili na tinamaan sa talagang masamang paraan at nagsimulang mapunit ang itim na luha sa kanyang mga mata. Sa planet, mahinahong ipinaliwanag ni Sasumada na kung ang isang tao ay nahawahan ng itim na ibon,
sila ay agad na namamatay, at ang kanilang isip ay nagiging data na dinala sa ibang mundo, hindi ang tunay o planeta. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon o kung ano ang ginagawa ng itim na ibon sa kanila. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na muling makikita si Sagittara. Sinabi ni Sasumada na masama ang loob niya para kay Sagittara, ngunit ipinaalala ni Leon sa kanya na si Sagittara ay lihim na kumikita ng maraming pera sa totoong mundo habang siya ang ingat yaman ng pirata sa laro. Sumasang-ayon sila na ang parusang kamatayan ay angkop na parusa para sa gayong masamang pag-uugali. Habang nagsisimula silang mawala, ipinangako ni Leon na tulay ang agwat sa pagitan ng totoong mundo at ng virtual. Di nagtagal pagkatapos nilang mawala, lumilitaw ang isang malaking magic circle sa paligid ng barko, nahati ito sa kalahati at nagpapadala dito na bumagsak mula sa langit. Ang balita ng mga pirata ay nabuwag at si Pico ay bumaba sa pwesto bilang guildmaster na kumakalat na parang sunog sa planet. Hindi makatiis si Ishii na pinag-uusapan ng mga tao si Pico, kaya naglabas siya ng 3 karakter habang siya ay naglalakad. Dahil sa pagod, bumalik si Tashiro sa totoong mundo, umiyak, at natagpuan ang kanyang ina, si Sayaka, sa likod niya. Isang buwan na siyang wala, at masaya siyang makita siya. Naglalakad sila pababa, ngunit iniiwasan ni Tashiro na tingnan ang sirang larawan ng pamilya, na nagbabalik ng masasamang alaala. Tinanong niya kung saan siya tumutuloy, at sinabi ni Sayaka na nasa isang net cafe siya. Pumunta siya upang linisin ang bahay at mag-iwan ng ilang croquette para sa kanyang mga anak. Bago umalis, pinigilan siya ni Tashiro at sinabi sa kanya na si Asuma ay nasa ospital at gayon din ang kanyang ama na si Kojiro, na tinawag niya sa ilang hindi magandang pangalan. Inoperahan si Kojiro sa likod. Nagpa siya si Sayaka na bisitahin si Asuma at hiniling si Tashiro na sumama. Sumang-ayon siya at sa ospital ay nakakita sila ng mga puting balahibo na lumilipad sa paligid. Si Asuma ay mukhang hangkag ang mata at itim na likido ang tumutulo mula sa isang mata niya. Tila nahawa na siya ng itim na ibon. Tumatakbo si Sayaka sa takot, sumisigaw habang si Tashiro ay humihingi ng tulong. Mabilis na sinuri ng mga doktor si Asuma dahil naisip nila na maaaring pumutok ang kanyang mga mata, na nagdulot ng pagdurugo. Sinabi nila kay Tashiro na ang ganitong uri ng pagdurugo ay maaaring mangyari mula sa mataas na presyon ng dugo o isang bukol. Sinabi nila na makakauwi si Asuma kinabukasan. Pero hindi sigurado si Tashiro kung okay lang ba talaga ang kapatid niya. Pagkatapos ay tinawagan ni Asuma si Tashiro at sinabing ayos lang siya. Dahil doon ay gumaan ang pakiramdam ni Tashiro, at sinabi niya kay Asuma na kasama niya ang mama nila pero umalis. Nagtanong din si Tashiro tungkol sa ilang puting balahibo na nakita nila sa isang unan. Sabi ni Asuma ay nainip lang daw siya. Ininis ng doktor si Tashiro sa pagtatanong tungkol sa papa nila na hindi nagustuhan ni Tashiro. Sinabi ni Asuma na hindi niya maabot ang kanilang ama. Pagkaalis ng doktor, nagpasalamat si Asuma kay Tashiro sa pagbisita at nagsorry sa sinabi niya noong nakaraan. Inamin ni Asuma na nagustuhan niya ang paglalaro ng isang laro na tinatawag na Planet. Naisip niyang nilalaro din ito ni Tashiro at sinabing parang tahanan sa kanya ang planet. Napagtanto ni Tashiro na si A sa laro ay si Asuma talaga. Umiyak si Tashiro at sinabi kay Asuma na siya si Ishii. Nagulat si Asuma. Itinago ni Tashiro ang katotohanan dahil minsang sinabi ni Asuma na peke ang planet. Ngunit ngayon ay handa na siyang sabihin na pareho silang Akabane. Palaging nahihirapan si Asuma na ipahayag ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang kapatid na si Tashiro ay parang isang nagniningning na ilaw para sa kanya. Nakaramdam siya ng komportable kay Tashiro. Ngunit nagbago ang mga bagay nang magsimulang mag-isa si Tashiro, at nadama ni Asuma ang pagkawala at pagkabigo. Pagkatapos si Ishii ay naging isang bagong gabay na liwanag sa buhay ni Asuma, kasama sina Mei at Shiro sa Akabane. Ngunit palaging natatakot si Asuma na baka hindi ito totoo. Isang araw, may napagtanto si Asuma. Habang nakatingin sa kisame, nakita niya ang kanyang kapatid bilang anak at binigyan siya ng yakap, na ikinagulat ni Tashiro. Sinabihan ni Tashiro si Asuma na huminahon. Iminumungkahi ni Asuma na maglaro sila at pumunta sa isang pakikipagsapalaran. Pag-uwi nila, si Tashiro, na natutuwa sa katotohanan, ay nagsabi na magsanay muna sila dahil mahina pa si Asuma. Napangiti ito kay Asuma. Kinabukasan, pinag-uusapan ng magkapatid ang sistema ng transportasyon sa larong planeta. Plano nilang magpakilala ng mga abot-kayang taxi para sa mga bagong manlalaro at isaalang-alang ang ideya ng pagsisimula ng bagong guild. Malapit na ang kanilang boss at napagtanto ni Asuma na wala siyang tamang sukli. Kinuha ni Tashiro ang pera at nagmamadaling kumuha ng tamang sukli para sa pamasahe sa boss.
Habang naghihintay si Asuma, biglang sumulpot si Hana sa tabi niya, at sinabing nagsara ang kanilang taxi guild dahil ninanakawan sila ng mga nagpapanggap na newbie player. Binalaan niya siya na huwag mag-login sa planet at pagkatapos ay nawawala. Sa bahay, pinainit ni Tashiro ang ilang mga croquet at si Asuma ay nasa sabik na maglaro ng laro. Pero sumabog ang headgear nila kaya hindi pa sila makakapaglaro. Hiniling ni Tashiro kay Asuma na magpalit ng damit bago sila kumain. Pagkaalis ni Asuma sa silid, napaluha si Tashiro sa kagalakan sa muling paghahanap sa kanyang nakababatang kapatid. Si Asuma ay natapos ng magpalit, ngunit hindi siya makapaghintay na bisitahin ang planet. Sinusubukan niyang mag-login, ngunit nagka-error. Tinawag niya si Tashiro at nakita niya ang itim na ibon na nakatitig sa kanya. Nataranta siya, tumakbo palabas at hinahanap si Tashiro kung saan-saan. Dumating ang isang text tungkol sa isang pagsubok sa durability at isang truck ang mabilis na tumakbo patungo kay Asuma. Samantala, nakita ni Tashiro si Asuma na nakalugmok sa kanyang silid habang nakasuot pa rin ang kanyang gamit. Sinubukan niyang gisingin si Asuma at tatawag na sana ng ambulansya nang pumasok si Hana. Tinanong ni Tashiro kung sino siya. Ipinakilala ni Hana ang kanyang sarili bilang isang engineer mula sa Glim Corp at sinabing nagtatrabaho siya para sa kanilang ama. Gusto ni Tashiro na tumawag ng ambulansya, ngunit sinabi ni Hana na hindi na nila kakailanganin dahil patay na si Asuma. Ipinaliwanag niya na ang Blackbird ay isang masamang virus na maaaring guluhin ang isipan ng mga tao at nag-aalala siyang nahuli ito ni Asuma. Nawalan ng gana si Tashiro at hinawakan si Hana, ayaw maniwala na wala na ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Hana na dapat nilang tawagan ang kanilang ama at ipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-iisip ng mga nahawa ang tao na naipit sa isang kulungan ng ibon. Ang kulungan ng ibon na ito ay parang isang virtual na mundo na kinokontrol ng itim na ibon, at ang katawan ng tao ay tumitigil sa paggana. Hindi nila maililigtas ang nakakulong na isip. Muntik nang sumuko si Tashiro, ngunit pagkatapos ay kumikibot ang kamay ni Asuma at siya ay umaasa. Sinabi niya kay Hana na buhay pa si Asuma. Nagulat si Hana at naisip na maaaring ito ay dahil hindi direktang nahawa siya sa pamamagitan ng data ng Red Dragon. Sa ibang mundo, nakatakas si Asuma sa pag-crash at humingi ng tulong, sa pag-aakalang ito ay totoo. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nasa isang labanan upang manatiling ligtas. Habang sinusubukan siyang saktan ng truck, natakot si Tashiro nang magsimulang dumugo ang mga mata ni Asuma ng itim na bagay. Ang sabi ni Hana ay dahil ang itim na ibon ay nagpapadala ng masamang senyales sa kanyang utak. Nang makita kung gaano kagusto ni Tashiro na iligtas ang kanyang kapatid, tinanong ni Hana kung handa na ba siyang ibigay ang kanyang buhay para kay Asuma. Sabi ni Tashiro oo, mabilis talaga, na ikinagulat ni Hana. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang pumunta sa isang espesyal na lugar at isinama nila si Asuma. Habang binabantayan nila si Asuma, sinabi ni Hana kay Tashiro na ang mundo kung saan natigil ang isip ni Asuma ay isang komplikadong lugar na ginawa ng kanyang ama. Ito ay tinatawag na kulungan ng ibon. Isang super virtual na mundo na parang totoong mundo. Nagsorry si Hana kay Tashiro at nagpaalam sa kanya. Nakaupo doon si Tashiro na may suot na espesyal na headset. Sa kulungan ng mga ibon, si Asuma ay malapit ng atakihin ng isang ambulansya habang nanonood ang itim na ibon. Bago pa matamaan ng ambulansya si Asuma, lumitaw si Tashiro bilang si Ishii at pinahinto ito. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinalutang niya ang ambulansya at tumingin kay Asuma. Nahawa na si Ishii at parang walang laman ang isang mata niya. Pinunasan niya ang mga luha ni Asuma at sinabi sa kanya na ang mundong ginagalawan nila ay hindi totoo. Ang tunay niyang katawan ay walang malay. Tinanong ni Ishii si Asuma kung tinakot siya ng mga itim na ibon. Sinabi ni Asuma na ginawa nila, na talagang ikinagalit ni Ishii. Sinuntok niya ang itim na ibon at tinawag itong masama sa pananakot sa kanyang nakababatang kapatid. Ang itim na ibon at si Ishii ay may isang uri ng sigawan na tugma, at ang itim na ibon ay kumawala mula sa mga metal na tali at sinaksak si Ishii. Pero hindi sumusuko si Ishii kahit dumudugo ang mata. Hinawakan niya ang bagay na dumikit sa kanya at may sinabing isang pattern sa katawan ng itim na ibon, na natatakpan ito ng buo. Ang itim na ibon ay nagkapira-piraso. Pagkatapos ay nakita ni Ishii ang isa pang itim na ibon at alam niyang ito ang tunay. Sinubukan niya itong suntukin, ngunit sumabog ang braso niya. Kinuha ng itim na ibon ang kanyang braso at lumitaw ang isang maskara sa katawan ni Ishii. Gumagamit si Ishii ng tinatawag na Hello World. Isang galaw na pumuputol sa koneksyon sa pagitan ng itim na ibon at kulungan ng ibon. Kapag sinisigawan niya ito, lahat ay nagiging sobrang maliwanag.
Nahati ang mga ulap at sumisikat ang sikat ng araw kay Ishii. Dumapo siya kasama ang itim na ibon sa kanya, walang malay. Isinalaysay ni Ishii ang isang kwento na umalis si Asuma bago magising ang itim na ibon. Ang katawan ni Asuma ay nagsimulang kumikinang at nagiging magaan. Babalik na sana siya sa totoong mundo, pero nang makita niyang hindi makakasama si Ishii, hinawakan niya ang kamay ni Ishii at hiniling na sumama sa kanya. Alam ni Ishii na hindi niya kaya, kaya nagpaalam siya kay Asuma, na umiiyak para sa kanyang kapatid. Nagising si Asuma na may luha sa kanyang pisngi. Sa larong planet, sinabi ni Sasumata kay Leon na humihina ang itim na ibon at tila may naghahanap ng paraan para labanan ito. Medyo nag-aalala si Leon, ngunit sinabi niyang hindi niya hahayaang mawala ang planet. Bumalik sa espesyal na lugar, nakahinga ng maluwag si Asuma nang makita niyang umiiyak si Tashiro sa tabi ng kanyang kama. Sinabi ni Asuma kay Tashiro na nagkaroon siya ng panaginip na parang totoo kaya naisip niya na hindi na niya makikita si Tashiro. Pero masaya siya na panaginip lang iyon. Tinanong ni Tashiro kung nasaktan si Asuma, at sinabi ni Asuma na namamanhid siya sa ibaba ng kanyang leeg. Ipinaliwanag ni Hana na ito ay dahil ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at utak ay nangangailangan ng ilang oras upang maging mas mahusay. Kinilala ni Asuma si Hana, at formal na ipinakilala siya ni Tashiro bilang katrabaho ng kanyang ama. Sinabi rin niya na iniligtas niya ang buhay ni Asuma. Nagtalo si Asuma na si Ishii ang nagligtas sa kanya dahil nakita niya siya bago pumasok si Tashiro sa birdcage. Sinabi sa kanya ni Hana ang tungkol sa isa pang mundo, kung saan naniniwala ang mga AI na sila ay mga tao. Kaya gumawa si Hana ng AI version ng Ishii gamit ang kanyang mga alaala at personalidad. Isang eksaktong kopya. Ang isa pang Ishii ay nagligtas kay Asuma at pagkatapos ay nawala. Dahil kapag nalaman ng AI na hindi sila totoo, pinili nilang umalis. Hinatid ni Hana ang magkapatid sa bahay, at hindi sila makapaniwala na si Asuma ay halos patay na sa utak kanina. Nagtatanong sila tungkol sa espesyal na lugar, at sinabi ni Hana na opisina lang ito at manager siya doon. Bago sa kanya, si Kojiro ang manager, ngunit nakipagtalo siya sa mga nakatataas at natanggal sa trabaho. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang ama ang namamahala sa paggawa ng Planet Blackbird at Birdcage. Ideya ng kanilang ama na tanggalin ang mga AI na nagpapalakas sa Blackbird para pahinain ito. Determinado siyang hanapin at sirain ang lahat ng AI Glimcorp. Gumastos ng malaking pera sa paggawa ng mga AI para ipakita sa kanila. Binitawan niya ang manibela at kayang magmaneho ng kotse nang walang tulong ng driver. Ngunit nais ng kumpanya ang isang bagay na mas advanced, kaya ginawa nila ang Blackbird, na isang masamang cyber spirit. Dahil dito, sobrang galit si Tashiro, at sinisigawan niya ang kanyang ama. Nagagalit siya dahil gumawa ang kanyang ama ng isang bagay na napakapanganib, kahit na alam niyang maaaring magdulot ito ng mga problema. Tinawag niya ang kanyang ama na isang perfectionist na gusto ng perpektong mga bata at isang perpektong ina na palakihin sila. Sinabi niya na ang kanyang ama ay makasarili dahil mas pinapahalagahan niya ang gusto niya kaysa sa kung ano ang makakabuti para sa kanila. Idinagdag ni Asuma na marahil kaya nagustuhan ni Ishii si Shiro, dahil siya ay tulad ng ama na hindi nila kailanman nagkaroon. Gustong sabihin ni Hana sa kanila ang totoo tungkol sa kanilang ama, ngunit ayaw itong marinig ni Tashiro, kaya tumigil siya. Samantala, ang kanilang ama, si Kojiro, ay nagising sa lugar ni Hana pagkatapos ng 2 araw. Binasa niya ang text ni Asuma tungkol sa pagiging nasa ospital at nagmamadaling tingnan siya. Nang sabihin sa kanya ng staff ng ospital na nakalabas na si Asuma noong hapong iyon, napakasaya niya at nagpapasalamat siya sa kanila para sa mabuting balita. Umuwi ang mga lalaki at pumasok si Asuma sa loob. Nanatili si Tashiro at tinanong si Hana kung ano ang ginagawa ng kanilang ama. Sinabi sa kanya ni Hana na si Tashiro ay gumagamit ng isang espesyal na headset para manatiling konektado sa laro, ngunit ito ay nakakapagod, kaya siya ay natutulog ng ilang sandali. Nagulat si Tashiro at handang magtanong, ngunit nagbago ang isip. Iminumungkahi ni Hana na subukan niyang makita si Kojiro bilang isang regular na tao at hindi lamang ang kanyang ama, kahit na marami silang masamang alaala. Napangiti si Tashiro at sinabi kay Hana ang tungkol kay Aya, ang kambal na kapatid ni Asuma. Siya ay mas mabagal upang matuto ng mga bagay, na naging dahilan upang lagi siyang humihingi ng tawad. Sa tingin niya ay wala siyang magagawa para mapasaya si Kojiro. Isang araw, nakalimutan ni Aya ang kanyang notebook sa paaralan, kaya pinabalik siya ni Kojiro para kunin ito. Kahit gabi na at malapit lang ang school nila, pinakiusapan ng mama nila ang security guard na magkita sa gate ng school.
Pero noong gabing iyon, hindi umuuwi si Aya. Nang maglaon, natagpuan nila siyang patay sa isang kahon at sinusubukang mapuntahan siya ng mga uwak. Tinawag itong Moto, Akatsuka Cardboard Box Incident. Ang nagpalala pa rito ay itinanggi ni Kojiro na siya ang may kasalanan sa kanyang libing. Sinabi ni Tashiro na hindi niya nakikita si Kojiro bilang kanyang ama. Maya-maya lang, dumating si Kojiro at tumayo sa harapan nila. Sa Game Planet, pinag-uusapan ng mga miyembro ng board ang tungkol sa balitang maaaring sumali sa kanila si President Leon. Nagtataka sila kung ano ang kanilang pag-uusapan. At pagkatapos ay pumasok si Leon. Binati niya ang lahat at sinimulan ang pulong sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa nakakainip na totoong mundo. Sinabi niya na si Sasumata ay isang AI at nakakagulat ito sa lahat. Sinabi pa niya na hindi lang si Sasumata. Mayroong iba pang mga AI tulad ng George of the Cyber Knights, Jotaro the Fortune Teller at Pico of the Pirates. Nabigla ang lahat sa balitang ito. Si Sasumata lang ang AI na nakakaalam kung ano talaga siya. Nag-aaral pa siya at may nararamdaman siyang parang tao. Naging emosyonal si Leon at nakipag-usap tungkol kay Sasumata. Hinubad ni Sasumata ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang tunay na mukha, na parang maitim na ulap na may 4 na mata at hugis diamante. Sinabi ni Leon na hahabulin ni Shiro si Sasumata. Pagkatapos huminahon, sinabi ni Leon na gusto niyang gawing tunay na tao si Sasumata at binago niya ang ibig sabihin ng pagiging tao. Gusto niya ng mundo kung saan pwede silang dalawa na magkasama. Bigla na lang, nagsimulang bumagsak ang mga itim na balahibo mula sa langit at lumilitaw ang isang grupo ng mga itim na ibon sa mga miyembro ng board. Sinunggaban nila ang mga miyembro ng board at ginagawa silang kanilang mga biktima. Patuloy na nagsasalita si Leon at sinabi na kinuha ng mga itim na ibon ang kanilang lakas at kinailangan nilang isakripisyo ang mga tao ng Granada. Ibinigay ng mga tao ang kanilang kapangyarihan sa itim na ibon, at ngayon ay magiging bahagi na sila nito magpakailanman. Sa larong planet sa lalong madaling panahon, ang mga itim na balahibo ay nagsimulang mahulog sa laro at lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa Earth. Nagalit si Kojiro kay Hana dahil sa pagpunta niya sa kanyang bahay. Ngunit nang malaman niyang nahawaan ng itim na ibon si Asuma, nagmamadali siyang pumasok at tinawag si Asuma. Kahit na mukhang maayos si Asuma, nais ni Kojiro na magpasuri sa utak at hilingin sa kanya na pumunta sa kanyang opisina. Hindi siya papayagan ni Tashiro sa pagkakataong ito. Tinawag niya si Kojiro ng masamang pangalan at inagaw ang hairpiece na isinusuot ni Kojiro para itago ang kanyang katawan. Isang kalbo. Sinisigawan ni Tashiro ang kanyang ama dahil sa paglikha ng isang bagay na napakasama, na halos saktan si Asuma, at ipinahiwatig niya ang nangyari sa nakaraan. Si Kojiro ay kumilos na walang pakialam at sinabihan si Tashiro na kalimutan ang nangyari kay Aya. Hindi makapaniwala si Tashiro na sinabi iyon ng tatay niya at handang suntukin siya, ngunit ginawa muna ito ni Asuma. Nagsorry kaagad si Asuma at ipinaliwanag na ginawa niya ito para pigilan si Tashiro. Tinulungan niya si Kojiro na bumangon at sinabi sa kanya na hindi nila basta-basta makakalimutan ang nangyari sa nakaraan, dahil peke pa rin ang nakakaapekto sa kanila. Tapos na si Tashiro at nagpas siyang tumakas tulad ng ginawa ng kanyang ina. Nagpaalam siya kay Asuma at nagsimulang tumakas sa kalagitnaan ng gabi nang walang anumang plano. Hinabol siya ni Kojiro para pigilan siya sa pagtakbo. Si Asuma ay sumigaw sa kanyang ama na huminto dahil siya ay nagkaroon ng operasyon sa likod. Natapos ang habulan sa isang kakilakilabot na paraan, nang mahulog si Kojiro at maputol ang magkabilang paa nito. Tumigil sa pagtakbo si Tashiro, at laking gulat niya nang makita ang isang kakaibang ardilya na parang halimaw na may dugo ang side. Sa totoong mundo, ang mga itim na balahibo ay nagsisimulang bumagsak at ang mga halimaw ay lumitaw at umaatake sa mga tao. Nagsisimulang mabigo ang teknolohiya habang naghahalo ang totoong mundo at ang mundo ng laro. Hinahabol ni Kojiro si Tashiro, tapos may kakaibang nangyari. Ang kanyang mga paa ay pinutol ng isang Kama Itachi, isang level 7 na magic beast na kumokontrol sa hangin. Habang siya ay dumudugo, sinimulan niyang sisihin ang mga tao sa lahat ng mga problema sa mundo. Sa palagay niya ay hindi na kailangan ng AI na subukang tulungan ang mga tao. Pagkatapos ay napagtanto niyang kaharap niya ang isang Kama Itachi at ito ay isang malaking bagay. Makapangyarihan ang nilalang na ito. Si Kamuro at Asuma ay sumugod kay Kojiro, at si Tashiro ay nakatayo doon na namangha sa Kama Itachi. Sinubukan ng Kama Itachi na salakayin si Tashiro gamit ang karit nito. Ngunit ang isang hairball ay lumabas sa kung saan at pumapasok sa mga mata nito, dahilan upang malaglag ang karit. Kinuha ni Asuma ang karit at hinawakan ang Kama Itachi sa leeg, tinanong si Tashiro kung okay lang ang kanilang ama.
Bago pa magawa ni Asuma ang anumang bagay, nakatakas ang kama Itachi, dala ang karit nito. Sinabi ni Kamuro kay Asuma na nawawala ng dugo ang kanilang ama, kaya binuhat siya ni Asuma sa kanyang likod at dinampot ni Kamuro ang kanyang mga binti. Gustong malaman ni Tashiro kung paano nila pinapasok ang isang level 7 na hayop sa kanilang mundo, ngunit sinabi ng kanyang ama na nagbago ang kanilang program. Galit si Tashiro at humingi ng paliwanag. Ngunit sinabi ni Kojiro kay Kamuro na magsabi ng isang espesyal na salita, at pagkatapos ay kumikinang siya at bumalik ang kanyang mga binti. Nakakagulat, ipinaliwanag ni Kojiro na lahat sila ay nahawahan at inilagay sa isang virtual reality na eksperimento. Ngayon ay nasa bahay na silang lahat, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Binuksan nila ang TV at nalaman na ang planeta ng laro ay nagulo. Ang mga kakaibang nilalang ay umaatake sa mga tao sa lahat ng dako. Nalaman ni Komuro na lahat sila ay nasa isang laro, ngunit ito ay tulad ng isang panaginip na ibinabahagi nilang lahat at wala sa mga ito ay totoo. Kinuha ng Blackbird ang buong internet. Sinimulan ni Tashiro na sisihin ang kanyang ama sa mga problema sa planeta ng laro. Nalungkot si Kojiro, nagsimulang ipaliwanag na hindi ito sinasadya, ngunit isang proyekto sa negosyo at talagang ikinalulungkot niya ang mga nangyari. Si Kamuro, na ayaw siyang makitang malungkot, lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay upang aliwin siya. Biglang nakita ni Tashiro ang kanyang ina sa TV at nawala ito sa hilagang bahagi ng istasyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid upang iligtas siya, kasama si Asuma na sumusunod sa kanya. Iniwan nila sina Kojiro at Kamuro. Bumagsak si Kojiro sa lupa, nakaramdam ng sobrang sama ng loob sa lahat ng kaguluhang dulot ng kanyang proyekto sa negosyo. Tinulungan siya ni Kamuro at sinabi sa kanya na hindi makakatulong ang pagiyak at kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Nasa labas sina Tashiro at Asuma sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hinahanap ang kanilang ina. Natagpuan nila siya at iniligtas siya mula sa isang malaking bato na pinatumba ng isang halimaw. Napansin sila ng halimaw at sinubukan silang saktan, ngunit tumalon si Kojiro at inatake ito mula sa itaas gamit ang kanyang paputok na kamao. Nagalit ang halimaw at itinapon si Kojiro sa isang gusali at nagsimulang bumagsak ang mga bato patungo sa kanyang asawa at mga anak. Sinusubukan nilang tumakbo, ngunit hindi sila makatakas sa mga bato. Gumagawa ng mahika si Tashiro para tulungan silang tumalon. Nagulat si Asuma na si Tashiro ay maaaring gumawa ng mahika, ngunit ang kanilang ina ay nag-aalala sa kanilang ama. Nagawa ni Kojiro na lumabas mula sa ilalim ng mga durog na bato, gamit ang kanyang mga paputok na kamao upang itumba ang halimaw. Malungkot si Kojiro habang nagtatanong ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa kanila na kailangan niyang ihak ang algorithm ng batang Blackbird, at tinulungan siya ni Kamuro na gawin ito. Galit pa rin si Tashiro sa sitwasyon at hiniling sa kanyang ama na ayusin ito. Ngunit sinabi ni Kojiro na kakailanganin nilang hanapin ang itim na kahon at tanggalin ito mismo. Si Miyagi, ang kanyang asawa, ay tiwala na magagawa nila ito hanggat magkasama sila. Talagang natakot si Miyagi at nagsimulang makakita ng mga bagay na wala doon, tulad ng kanilang anak na si Aya. Nagalit si Kojiro at sinubukan siyang alugin para tumigil siya. Sinabi niya na matagal nang pinatay ang kanilang anak na babae at sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Sinabihan siya ni Asuma na huminto dahil sinasaktan siya nito, ngunit hindi nakinig si Kojiro. Biglang nakaramdam ng pananakit si Kojiro sa kanyang likod at napagtanto na sinaksak siya ni Tashiro ng isang espada. Hinampas niya si Tashiro at bumagsak si Tashiro sa sahig. Sinabi ni Kojiro na ikinalulungkot niya, ngunit si Tashiro ay galit at lumayo sa kanila. Tumanggi si Asuma na umalis, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang manatili at maging masaya dahil iyon ang gusto nila sa virtual reality. Masaya sila, tulad ng dati nilang pinapangarap. Nagsimulang magkwento si Tashiro tungkol sa kanyang nararamdaman, at sa mga mahihirap na panahon na kanyang pinagdaanan at kung bakit siya napunta sa isang kahaliling planeta. Ngunit habang nagpapaliwanag siya, isang itim na espiritu ang umalis sa kanya at pumasok sa iba. Lumalabas na si Tashiro ay sinapian ni Sasumata, ang Blackbird, isang AI na kumakain sa kalungkutan at sakit ng mga tao. Nagiging sanhi ito ng kaguluhan sa kanilang planeta at sinisira ito. Sinubukan ni Kojiro na salakayin si Sasumata, ngunit ito ay masyadong malakas at ibinagsak nito si Kojiro sa lupa nang hindi man lang siya nahawakan. Kaya hiniling ni Kojiro kay Kamuro na huwag lumaban dahil siya ay tulad ng operating system ng mundong ito at maaaring sirain sila. Sinimulan ni Leon na sisihin si Kojiro sa lahat ng bagay at sinubukan niyang mag-isip ng paraan para parusahan siya sa paglikha ng planeta.
Nagpasya siyang iwanan sina Kojiro, Asuma, Tashiro at Miyagi bilang isang pamilya sa planeta bilang parusa. Ngunit ayaw ni Kamuro na manatili doon habang buhay, kaya nagsalita siya. Hinabol siya ni Sasumata at sinubukang tanggalin siya dahil tumulong siya sa paglikha ng planeta. Pagkatapos ay pinasabog ni Sasumata si Kamuro at siya ay namatay. Talagang nalungkot si Kojiro nang mamatay si Kamuro. Hinawakan niya ang walang buhay niyang katawan at umiyak, ngunit ang mga kaibigan niyang sina Leon at Sasumata ay tila walang pakialam. Naglakad na lang sila palayo. Sinubukan ni Kojiro na gumamit ng spell para buhayin muli si Kamura, ngunit hindi ito gumana. Nagalit talaga siya at sinubukang salakayin sina Leon at Sasumata. Ngunit bago pa niya maabot ang mga ito, pinitik ni Sasumata ang kanyang daliri. Ang mga daliri at malakas na hangin ay nagpaatras kay Kojiro at pinaliit siya. Samantala, tinitigan ni Tashiro ang katawan ni Kamura at inalala ang lahat ng masasayang pagkakataon na magkasama sila. Nagsimula siyang umiyak, ngayon ay papunta na si Asuma sa bahay ni Kojiro. Nakita niya ang dalawang lalaki na nagnanakaw ng mga gamit sa isang bahay. At nang makita nila si Asuma, gusto nila itong saktan. Ngunit nilabanan sila ni Asuma at pinatay silang dalawa. Nagulat siya nang malaman na nakaligtas din pala sila sa masamang nangyari. Pumunta si Asuma sa bahay ni Kojiro at nagbel. Sinabi niya kay Kojiro na si Miyagi at Tashiro ay pupunta sa isang silungan, ngunit handa siyang manatili kay Kojiro. Sinabihan ni Kojiro si Asuma na umalis kasama ang kanyang pamilya para mapanatili silang ligtas. Tinanong ni Asuma si Kojiro kung bakit gusto niyang manatili at labanan sina Leon at Sasumata. Sinabi niya kay Kojiro na hindi makakatulong ang pagtatago sa kanyang bahay. Sa wakas ay pinapasok ni Kojiro si Asuma. Ngunit pinangakuan niya itong hindi sasabihin kina Miyagi at Tashiro kung ano ang makikita niya. Laking gulat ni Asuma nang makita niyang si Kamura ay nakaupo sa isang upuan na buhay. Akala niya ay nagwawala na si Kojiro. Ngunit ipinaliwanag ni Kojiro na si Kamura ay tumatakbo sa isang espesyal na program at hindi na maaaring maging kanyang sarili muli. Hiniling niya kay Asuma na tulungan siyang ilibing siya. Inilibing nila si Kamura sa likod bahay at naupo para mag-usap. Sinabi ni Kojiro kay Asuma na ang data ni Kamura ay tinanggal, at iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Si Asuma ay nalulungkot, at sinabi niya sa kanyang ama, si Kojiro, na maraming tao ang nag-iisip na ang mundo ay isang computer game lamang. Naiintindihan naman daw niya kung bakit dahil parang peke ang lahat, at wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa totoong mundo o ang kalagayan ng kanilang tunay na katawan. Maraming ideya si Kojiro tungkol sa maaaring mangyari sa totoong mundo batay sa isang bagay na tinatawag na quantum no cloning theorem. Ngunit ang lahat ay masyadong komplikado para kay Asuma na makuha. Sinabi ni Asuma na wala siyang pakialam sa lahat ng bagay na iyon hanggat siya ay nabubuhay. Ngunit nagalit si Kojiro at sinabihan siyang itigil na ang pagiging negatibo at gagawa sila ng paraan palabas sa virtual na mundong ito. Sinabi ni Asuma sa kanyang ama na hindi siya masyadong perpekto gaya ni Kojiro at Tashiro. Nakita niya ang maganda sa mga bagay basta hindi masyadong masama. Pakiramdam niya ay tapos na ang pinakamasama, kaya hindi na siya masyadong nag-alala sa mga sumunod na nangyari. Nataranta si Kojiro sa sinabi ni Asuma. Inanyayahan niya si Asuma na manatili sa kanilang bahay para sa gabi, at sinabing lahat sila ay pupunta sa kanlungan kinabukasan upang bigyan ng regalo sina Miyagi at Tashiro bago sila umalis. Ngunit naisip ni Asuma na hindi magandang ideya na makita niya si Tashiro, dahil hinala niya na maaaring planado ni Kojiro ang lahat tungkol sa virtual na mundong ito. Pumayag si Asuma na hindi makita si Tashiro at kumuha ng regalo kay Kojiro na may mga tiyak na tagubilin. Kinabukasan, umalis si Asuma sa bahay ni Kojiro at sinabi sa kanya na babalik siya pagkalipas ng 2 araw. Ngunit sa sandaling umalis si Asuma, nanumpa si Kojiro na tapusin ang kanilang pagdurusa at nagbagong anyo sa isang taong nagngangalang Shiro Akabane. Pumunta si Asuma sa kanlungan at pumunta kay Miyagi. Sa apartment ni Tashiro, nakita niya ang nanay niya at tinanong nito kung bakit hindi sumama ang tatay niya. Sinabi sa kanya ni Asuma na ayos lang ang kanyang ama sa bahay, ngunit gusto pa rin niyang magkasama silang lahat. Ibinigay ni Asuma kay Tashiro ang regalo mula sa kanyang ama. Pero nagalit talaga si Tashiro at hinampas ito sa sahig. Kinuha ito ni Miyagi at ibinalik kay Asuma. Sinubukan muli ni Asuma na ibigay ito kay Tashiro, na nagpasa ng mensahe mula kay Kojiro. Sa sandaling iyon, 2 lalaki ang lumapit sa bantay ng silungan, at sinabing sinubukan silang kumbensihin na sumali sa isang bagong grupo na tinatawag na Granada, kung saan walang mga halimaw. Sa harap ng elementarya,
May isang batang lalaki na sinusubukang kumbansihin ang isang pulutong ng mga tao na sumali sa kaharian ng Granada. Isang babae sa karamihan ang nag-usap tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Haring Sasumata, at lahat ay nagsaya at pinuri siya. Nag-iisip ang bata kung paano palakihin ang kaharian nang pumasok si Kojiro at gumamit ng magic spell, para makita siya ng karamihan bilang isang nakakatakot na halimaw. Natakot ang lahat at nagsitakbuhan. Tinanong ni Kojiro ang bata kung nasaan si Sasumata, at sinabi ng bata na hindi niya alam. Tinanong ni Kojiro ang pangalan ng bata at sinabi niyang ito ay Leon. Ikinwento ni Kojiro kay Leon kung gaano siya kagusto noon sa kanya noong developer pa siya, pero ngayon ay kailangan na niyang pigilan. Ngunit ngumiti lang si Leon at sinabing si Kojiro ay kailangang humingi ng tawad kay Sasumata at iba pang AI, dahil ang mga developer lamang ang pinipigilan, hindi ang mga AI. Sinubukan ni Kojiro na salakayin si Leon, ngunit lumitaw si Sasumata sa likod ni Leon, at pinigilan si Kojiro sa gitna ng kanyang pag-atake. Inulit niya ang mga aksyon ni Kojiro, at nang laruin niya ito muli, hindi maigalaw ni Kojiro ang kanyang mga braso at binti. Galit na galit si Kojiro at sinubukang magtanong kay Sasumado, ngunit gusto niya muna itong tanungin. Tinanong niya si Kojiro kung kanino siya na modelo, ngunit sinabi niyang hindi siya na model sa sinuman. Sinabi niya na siya ay isang sisidlan lamang na puno ng mga emosyon, ngunit sinisi niya ang kanyang sarili sa paglikha sa kanya. Hindi natuwa si Sasumata sa sagot ni Kojiro, ngunit sinabihan niya itong tanungin ang kanyang tanong. Tinanong siya ni Kojiro kung sinasadya ba niyang tipunin ang kanyang pamilya sa planetang ito sa punto kung saan nagkita silang lahat. Pero hindi sinagot ni Sasumata ang tanong niya at hindi na lang pinansin. Masama ang loob ni Kojiro at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang sumagot. Ngunit sa alinmang paraan, siya ang pinakamasamang virus na nilikha at mabubura siya kasama nitong pekeng mundong ginagalawan nila. Nang tumingala siya, nakita niyang tumatawa si Sasumata. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya ang lahat ngayon, na ginawa niya siya mula sa kanyang pagiging makasarili at wala siyang modelo o backup. Sinubukan siyang pasayahin ni Leon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na hari ng Granada, ngunit nagpasalamat lang siya at sinabing sisirain niya si Kojiro. Baka may magbago sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Shiro na salakayin si Sasumata gamit ang tinatawag na Goodnight World, isang antivirus na nilikha nila ni Kamuro para pigilan ang Blackbird. Ngunit bago pa siya nito matamaan, pinitik niya ang kanyang mga daliri at ginawa siyang Kojiro. Ginawa niya itong mas bata at maamo. Biro na kamukha niya si Tashiro. Sinabi ni Sasumata na hindi na siya virus. Siya ay isang Diyos, isang application na nagpatakbo sa mundong ito. Inabot niya ang kamay para sirain si Kojiro. Ngunit tumilaw ang isang telepono na ibinigay kay Asuma para kay Tashiro at narinig nila ang boses ni Kojiro na tumatawag sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang mga mukha saan man sa kanilang lugar at lahat sila ay talagang natakot. Magsisimula na ang malaking labanan. Sinasalakay ni Sasumata si Kojiro, at sinubukan ni Leon na balaan siya tungkol sa pagiging mabagal, ngunit hindi niya ito naririnig. Ibinato niya ang kanyang unang suntok kay Kojiro, ngunit naputol ito bago umabot sa kanya. Natumba si Sasumata, nagulat na hindi gumana ang kanyang pag-atake. Sinabi sa kanya ni Kojiro na para siyang computer virus at kinokontrol niya ang system. Pagkatapos ay naging puting bersyon siya ng Sasumata at sinabing kailangan niyang itigil ang lahat ng sakit na dulot nito. Nagsisimula ng magdugo ang kanyang mga mata at bibig. Pinagtatawanan ni Sasumata si Kojiro, sinabing siya ay naging isang halimaw upang balikan siya at ang kanyang pamilya. Itinaas ni Kojiro ang kanyang ulo at naglunsad ng pag-atake kay Sasumata, at sinigaw ni Leon ang kanyang pangalan habang tinatamaan siya ng pag-atake. Biglang, lahat ay nagsimulang magkagulo sa kanlungan at lahat ay natakot. Kumuha si Tashiro ng isang device at nakahanap ng mensahe mula sa kanyang ama, ngunit nakakainis talaga. Nagalit si Tashiro at tinapakan ang mukha sa lupa at may lumabas na mensahe na nagsasabing tanggalin ang mundo kasama niya. Nagulat ang lahat at nagtataka kung bakit nasabi iyon ng kanyang ama. Ang katawan ni Asuma ay nagsimulang lumaki ang mga mukha, na sobrang nakakatakot. Napunta sina Kojiro at Sasumata sa isang kakaibang lugar, at iniisip ni Sasumata na maaaring ito na ang kabilang buhay. Pero hindi sumasagot si Kojiro. Ang gusali ay gumuho at isang malaking bloke ang halos tumama kina Miyagi at Tashiro, ngunit iniligtas sila ni Asuma. Sinabi ni Asuma na kailangan nilang pumunta, ngunit natakot si Miyagi sa mga halimaw sa labas. Nakatitig lang si Tashiro sa device, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sinusubukan ng kanyang ina at kapatid na kunin ang kanyang atensyon, ngunit hindi ito gumagana.
Sa wakas ay nagsalita si Tashiro. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang lahat ng problemang ito dahil natalo ni Kojiro ang itim na ibon. Ginawa niya ang kanyang sarili sa isang bagay na gumugulo sa sistema, ngunit hindi niya ito makontrol. Kaya naman binigay niya kay Tashiro ang device para ayusin ang mga gamit. Sinabi ni Tashiro kina Asuma at Miyagi na kung gagamitin niya ang device, mabubura si Kojiro dito. At iyon ang gusto ni Kojiro. Napabuntong hininga sina Asuma at Miyagi, nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nakiusap sila kay Tashiro na gamitin ang device, ngunit pagkatapos ay nagsimulang maalala ni Tashiro si Aya at nawalan ng ulirat. Nakita niya si Kojiro na humihiling sa kanya na umatake. May espada siya sa leeg ni Kojiro, malapit ng hampasin, ngunit naputol niya ito, itinapon ang aparato sa lupa at tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya, galit na galit siya at gustong guluhin ang plano ni Kojiro. Pumunta siya sa elementarya, binasag ang mga tarangkahan gamit ang kanyang espada at nakita si Leon na nakatingin sa isang kumikinang na bola ng liwanag. Tumawag siya kay Leon at nagsimula silang mag-away. Si Leon ay may baril at si Tashiro ay may kanyang espada. Nasira ang kanilang mga sandata, ngunit patuloy silang nagsusumikap na tamaan ng isa't isa. Samantala, tinatanong pa rin ni Sasumata si Kojiro tungkol sa kanyang pag-iral. Gusto niyang malaman kung ano siya at kung bakit siya ginawa nito. Sinabi sa kanya ni Kojiro na siya ay tulad ng isang tao na AI at ang Blackbird ay isang palayaw lamang. Si Sasumata ay nagsimulang umiyak at sinabing mahal niya si Leon at ito ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya nagustuhan ang pangalang Sasumata. Sinabi niya kay Sasumata na ginawa niya ito dahil nawalan siya ng taong minahal niya ng husto. Talagang malungkot siya at walang pakialam sa panganib. At ito pa, hindi niya sinabi kahit kanino, kahit na si Kamura, kung bakit niya ito ginawa. Binanggit din niya na lagi niyang nasa isip ang pangalan nito, ngunit hindi niya ito sinagot. Nagsimulang umiyak ang kawawang Leon matapos siyang hampasin ni Tashiro. Ngunit naiinis si Ishii at pinatigil siya. Pagkatapos ay tinanong ni Tashiro si Leon kung nasaan sina Kojiro at Sasumata. Nagsimulang magsalita si Leon tungkol sa kung gaano kahalaga ang planeta sa kanya at kay Sasumata. Doon sila naging matalik na magkaibigan. Nagkwento rin siya tungkol sa mga pakikibaka ni Sasumata. Hindi gustong marinig ni Tashiro ang lahat ng iyon. Gusto lang niyang malaman kung nasaan si Kojiro. Tinuro ni Leon ang kumikinang na bola. Kaya lumapit si Tashiro dito at sinigawan si Kojiro na lumabas. Hinawakan niya ang isang malaking espada at inihampas ito sa kumikinang na bola. Samantala, sinabi ni Kojiro kay Sasumata na tinawag niya itong Aya dahil siya ay tulad ng lahat ng kanyang kagustuhan. Naisip niya na ang pagkawala sa kawalan kasama siya ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Biglang bumukas ang kawalan sa ibabaw nila at hinawakan ni Tashiro si Kojiro. Nagulat siya dahil alam niyang hindi gusto ni Ishii si Kojiro. Hindi niya nakuha kung bakit hindi siya pinabayaan ni Ishii na mamatay. Patuloy na hinila ni Ishii si Kojiro, na sinasabing hindi niya kayang hayaan siyang mamatay. Bumaba ang tingin ni Leon at tinawag si Sasumata. Ngunit sinabi niya na hindi siya si Sasumata, siya si Aya. Inabot niya para hawakan si Kojiro. Naging emosyonal si Kojiro at nagpasalamat kay Tashiro sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Tashiro na naparito lamang siya upang guluhin ang mga plano ni Kojiro. Pero pinasalamatan pa rin siya ni Kojiro. Hiniling ni Tashiro kay Kojiro na lumabas sa kawalan, ngunit sinabi niya na hindi ito tunay na kamatayan. Akala niya ay babalik sa normal ang mundo at bawiin ang kanyang mga pagkakamali. Humingi siya ng tawad kay Tashiro. Kahit na galit si Tashiro sa kanyang ama, ayaw niyang mamatay ito. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nakita siya ni Kojiro na umiiyak at lumapit sa kanya, hiniling na huwag umiyak. Ngunit si Kojiro ay nagsimulang umiyak din. Tinawag sila ni Aya at laking gulat ni Tashiro nang makita ang kapatid. Niyakap ni Kojiro si Aya at nagtatakang nakatingin si Tashiro at Leon. Sinabi sa kanila ni Aya na mahal niya sila habang sila ni Kojiro ay nawala sa kawalan, at nawala rin. Iniwan nito si Leon sa lupa na umiiyak. Ngayon ang lahat ay bumalik sa normal sa planet, at ang mga tao ay interesado sa kanilang tunay na katawan. Ang kanilang mga katawan ay ganap na maayos at ginagawa ang kanilang regular na buhay. Isinisisi ng gaming company na Glencore ang buong gulo sa ilan sa kanilang mga makulit na manggagawa para maiwasan ang gulo. At walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa birdcage. Naglalakad si Tashiro sa isang malungkot na kalsada, nawawala ang isang kamay at nakikipag-usap sa isang maskara sa kanyang balikat. Natigilan siya sa gulat nang may makita siyang babaeng paparating. Pareho silang natigilan at nagkatinginan.
Nagsimulang umiyak ang babae at tinawag siyang Ishi. Nalaman ni Ishi na ang babaeng ito ay si Pico. Tumakbo sila sa isa't isa at magkayakap ng mahigpit. Sinabi ni Pico kay Tashiro na mahal niya siya ngayon. 8 taon na ang nakalipas mula nang i-off ang Planet Game. Si Tashiro ay nasa kanyang telepono na nanunood ng isang dokumentaryo tungkol dito nang makatanggap siya ng tawag mula kay Asuma. Nagtanong si Asuma tungkol sa mga plano ni Tashiro, at sinabi niyang gusto niyang bisitahin ang isang lugar kasama siya at ang kanilang ina. Tinanong ni Tashiro kung saan sila pupunta, ngunit nag-aalala siya na baka ito ay sobra para sa kanilang ina. Nangako siyang sasama kay Asuma. Nagkita sila sa airport at pumunta sa lugar na binanggit ni Asuma. Doon nagpakuha ng litrato ang kanilang pamilya at namangha si Tashiro na wala man lang itong pinagbago. Iminumungkahi ni Tashiro na gumawa ng lapida para sa kanilang ama, ngunit sinabi ni Asuma na hindi. Iniisip niya na baka buhay pa ang kanilang ama. Kaya iminungkahi ni Tashiro na magtayo ng bahay sa halip na may sangay ng kanyang opisina. Ang kanilang ina ay maaaring lumipat doon ng permanente. Sumang-ayon naman silang dalawa at umalis para kumuha ng makakain. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.